ay 99,999. Mabuhay, Chairman. Sa susunod, huwag na kayong gagawa ng ganito kalaking paghanda. Nakakatakot sa mga kliyente. Tignan mo, si Amahu ng Shenyu Group, ang pinakamayamang tao sa buong bansa. Balita ko nasa 30 na siya pero hindi pa rin kasal. Isang gwapong binata na walang asawa. Sana lang mapansin niya ako. Mabagal at malumanay. Hankiru. Linis, Hankiru. Hindi ka ba dapat nasa paaralan? Linis, Hankiru. Anong ginagawa mo rito? Bitawan mo ako. Hindi ka naman ang nanay ko. Wala kang karapatang pakialaman ako. Hindi ko ba sinabi sa iyo, kapag nakita mo ako sa labas, huwag mong sabihin kilala mo ako. Ayokong malaman ng iba. May nanay akong isang tagapaglinis. Hudong, Handing Yao. Kasalanan mo ito, kung hindi mo lang ako pinigilan. Nakasabay ko sana si Amahu sa iisang elevator. Tama. Ang room key mo, lahat ba ng kwarto, ay mabubuksan? Xiao Jai, Han Kuiru, ano ba ang gagawin mo? Basta makuha ko lang si Amy mo. Magkakaroon na ako ng walang katapusang yaman at karangyaan. Ibigay mo sa akin ang card. Hindi pwede. Mabagal at malumanay. Sabi sa iyo ng mama, hindi natin kayang kalabanin si Amahu. Hindi siya ordinaryong tao. Mabagal at malumanay. Mabagal at malumanay. Ang dami mong sinasabi, binalaan kita. Huwag mong sirain ang plano ko. Kundi kapag naging asawa ko na ang pinakamayamang tao, ipapalayas kita ng lola mo sa bahay. Dito nakatira si Husikai. Sir Ho, ito na po ang alak na inyong ini-order. Hindi ko inaasahan. Ganun lang kadali ko na itong nakuha. Bagay. Na. Ang lakas naman ng tama ng alak na ito. Dahil nilagyan ko po ng gamot ang alak na inumin ninyo. Konti lang po. Huwag po kayong mag-alala, boss Ho. Gagawin ko po ang lahat. Maglingkod po ako sa inyo ng maayos. Wala naman sigurong mangyayaring masama, di ba? Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan kong maghanap. Tulungan ninyo ako. Bibigyan kita ng pera. Hindi pwede, Amhu. Director Hugh. Gumising ka po. Ininom nila akong gamot. Kung hindi agad mapapagaan, magkakaroon ako ng panganib sa buhay. Basta tulungan niyo lang po ako. Ano man ang kondisyon, tatanggapin ko po. Grabe, pinainom nga pala ni Uyu si Amy Ho ng gamot. Kung hindi ko siya tutulungan, kapag may nangyaring masama kay Amahu, si Uyu ang mapapahamak. Amahu. Amahu, huwag po kayong umalis. Hindi po ba kayo kontento sa katawan ko? Hindi ba kayo satisfied sa katawan ko? Hindi ko inaasahan na ngayong araw. Magkakaroon pa ako ng ganitong magandang pagtatagpo. Kontento na ako. Sobrang kontento. Isang napakagandang babae. Paano ako hindi magiging kontento? Mamaya, papaganahin kita. Mas gusto ko. Mabuti. Mabuti. Aalalayan kita. Maglakad na tayo. Gising ka na pala. Kagabi. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Tama. Ano ang pangalan mo? Chan. Ito ang tanging na kaya kong gawin para sa'yo. Tanggapin mo ito.
Fu. Fu. Director Hugh. Mali yata ang pagkakakilala ng babaeng ito. Lago tayo kapag nalaman niya. Okay. Ang galing. Naka-on night stand ako kay Husikay, ang pinakamayamang tao. Ito ang gamot na binili ko para sa pagbubuntis. Narinig ko na ang matandang babae sa pamilya Ho. Nagmamadali silang magkaroon ng apo, basta mabuntis lang ako sa kanya. Ang pwesto bilang asawa ng pinakamayamang tao ay akin na. Kanino ka ba nakitulo? Wala. Allergic lang ako sa cleaning agent. Ganun pala. Ganun din. Parang ikaw, matandang babae na, sino namang lalaki ang magkakagusto sa'yo? Wala. Di tulad ko. Bata pa. Maganda. Kagabi si Amaho. Sa huli ay hindi rin nakatiis. Ang tukso ko. Di magtatagal. Magiging asawa na ako ni Ho. Ano? Impossible. Malinaw naman. Linis, Han Koiru. Yuyu. Hindi si Amaho ang kasama mo. Klinika, Han Kieru. Inaapi ka ba ng iba? Ano ba ang pinagsasabi mo? Si Amaho nga ang kasama ko. Paano mo masisira ang pangalan ko ng ganyan? Tunay ngang hindi tunay na ina. Ayaw mo lang akong maging masaya. Ayaw mo bang maglagay ng asin? Ang lutong ulam ay napakawalang lasa. Paano ko kakainin ito? Mabagal at malumanay. Ano ang ginagawa mo? Ano pa ba ang gagawin ko? Ikaw ay isang masamang stepmother. Gumawa ka ng napakasasamang ulam para sa akin. Inaabuso mo ako. Sinasabi ko sa'yo, maging mabuti ka sa akin. Asawa ako ng magiging pinakamayamang tao sa hinaharap. Mabagal at malumanay. Ito ang pera ko para sa upa. Umalis ka nga. Kakain ako sa labas. Mga pagkaing pangbaboy to. Iwanan mo na lang sa'yo yan. Mabagal at malumanay. Ginanghan, binabati kita. Buntis ka na, kambal pa. Pagbubuntis. Mag-4 taon na ako. Paano nangyari na nabuntis ako? Nagdadalang tao pala ako ng anak ni Emho. Hindi dapat malaman ito ng kahit sino. Ginanghan, medyo may edad na po kayo, kambal pa. Dapat po kayong mag-ingat ng gusto. Salamat po, Doktor. Salamat po. Ginoo, ang babaeng iyon, parang siya yung kasama mo noong gabi, sa hotel. At ang hawak niya, mukhang resulta ng pagsusuri sa pagbubuntis. Ano? Tatawagin ko na ba siya ngayon? Wag na. Siya sa atin muna natin ng mabuti bago tayo magdesisyon. Ang sarili kong anak. Noon, para kay Yoyo. Hindi na ako nag-asawa. Ngayon, may anak na pala ako. Mama, kuya, nakapasa ako sa kolehiyo. Hanyong, ikaw ay inaresto dahil sa pagpatay na hindi sinasadya. Ayon sa batas, ikaw ay inaresto na. Anak, umalis ka na. Paano na ako mabubuhay? Kuya, Kweru. Si Yuyu at si Mama, ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Umalis na tayo. Mama, si Kuya, Kweru, nahatulan ng kuya mo ng 20 taon. Umalis ng bahay ang hipag mo. Kawawa naman si Yoyo. Ikaw, Zishu, sa tingin ko, yung pag-aaral mo sa universidad, ay huwag mo nang ituloy. Hindi ko inaasahan. Sa edad kong ito, magkakaanak pa kaya ako? Ipapanganak ko ang anak ko. Naku,
Buntis din kaya si Yuyu? Ano? Ang resulta ng check-up ko sa ospital ay nagsasabing may posibilidad akong magkaanak. Isa lang sa 10,000. Hindi ba'y mamamatay na ang angkan ng mga ho? Ako naman, balang araw, pagkamatay ko at pagpunta ko sa kabilang buhay, paano ko haharapin ang iyong ama? Chairman, may anak na po kayo? Anong anak? Chairman, may anak ka na. Anong anak? Paano nangyari iyon? Sabi ng doktor, ang posibilidad na magkaanak ako ay isa sa 10,000 lang. Paano nangyari ito? Chairman, ito po ang mga record ng pagsusuri ni Han Kiru na inutusan ninyong siya sa atin ko. Kasama na ang mga ulat ng kanyang pagbubuntis. 4 na linggo ang kanyang pagbubuntis. Kung susuriin natin ang petsa, ito, ang anak ninyo po. Aray, ang ganda. Ang ganda. Sa wakas, magkakaroon na ng apo ang pamilya namin. Iyakapin ko na ang mga apo ko. Aray. Kambal pa. Bilisan mo. Bilhan mo agad ako. Sa pinakamagandang ospital ng panganganak sa buong mundo. Tawagin ninyo ang pinakamahusay na mga doktor sa obstetrics. Na handang-handa na. Para sa check-up ng manugang ko. Opo. Hay, ang dami ko nang sinabi. Pero hindi pa rin sila nakakabalik, ang anak ko. Ipahanda ninyo sa akin ang pinakamagarang convoy. Ako mismo ang susundo. Sa aking manugang at sa aking apo pauwi na. Agad na ayusin ang pagkontrol sa trapiko sa highway. Gamitin ninyo ang sasakyan na pantanging para sa Pangulo. Bukod pa roon, magpadala pa kayo ng 2 helikopter. Nagpapatrolya sa Himpapawid. Tiyaking ligtas ang ginang. Opo. Kuya, ate. Kuya, ate. Bakit kayo bumalik? Aray. Ang anak kong babae. Buntis siya sa anak ng mayamang si Husikay. Malapit na siyang maikasal sa isang mayamang pamilya. Magiging asawa na siya ng isang pinakamayamang tao. Kami naman, syempre, ay sasama sa kanya. At mamumuhay. Ng marangyang buhay. Nakaayos na ang mga gamit mo. Kunin mo na ang mga basura mo. Umalis ka. Ano ba yang? Kahulugan yan? Ano ba yung ibig sabihin yan? Ako, ang tunay mong ina ay bumalik na. Ikaw naman, ang ampon na ina. Dapat ka na rin umalis. Tama. Dahil nga bumalik na ang mga tunay kong magulang, hindi na kita kailangan sa bahay na ito. Hindi mo ba akala? Papasamahin kita namin sa pamilya ho. Para sumasa kaya? Asa ka pa? Pangarap mo lang yan. Umalis ka na. Mabagal at malumanay. Ako ang nagpalaki sa'yo ng 20 taon. Tinawag mo akong nanay sa loob ng 20 taon. Paano mo ako mapapalayas? Ay. Ikaw na mabaho at maduming tagalinis, karapat-dapat ka bang maging nanay ko? Hindi ako karapat-dapat. Kung hindi ako karapat-dapat, siya ba'y karapat-dapat? Iniwan ka nila ng 4 ka pa lang. Umalis sila at iniwan kang mag-isa dahil sa utang. 20 taon na ang nakalipas. Ikaw na babaeng ito, sino ba ang hindi karapat-dapat? Sino ang nang iwan kay Yuyu? Ngayon na nga, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Sa loob ng 20 taon, nakipag-ugnayan ako sa aking mga magulang. Sa araw-araw. Ang perang hinihingi nila, ay binibigay ko rin sa kanila. Ano? At ako rin. Nanay, ang paa mo. Hindi ako nagpapanggap na may sakit. Paano ko naman mapapayag na ikaw, napabigat ka lang sa amin, ay kusang loob, na magsikap para kumita ng pera para sa pamilya? Sasabihin ko sa iyo, Fortuna, ang iyong buwanang bayad sa aking mga gastusin sa panggagamot, lahat ay ibinigay ko na sa aking anak, Aray. Salamat sa aking mabuting kapatid na babae. Sa mga nakaraang taon, 3 trabaho ang aking pinagtatrabahuhan araw-araw. Hindi lang para buhayin si mama, kundi pati na rin ang aming pamilya na 3. At saka, atin ding nabayaran lahat ng utang ng pamilya natin. Lahat ay nabayaran na. Hahaha. Bakit ninyo ako ginaganito? Anong masama sa ginawa ko sa inyo? Sasabihin ko sa iyo, ang buhay mo ngayon ay dahil sa akin. Nang ipanganak ka namin, hindi ka namin itinapon ni papa mo sa ilog para malunod.
Ang dahilan kung bakit namin ginawa iyon ay para, kapag lumaki ka na, makapagtrabaho ka at mapakain ang pamilya mo. Ngayon, ang apo kong babae ay nakapag-asawa na sa mayaman. Ang kaunting kinikita mo, wala na akong pakialam. Umalis ka na rito sa bahay, lumayas ka na. Huwag ka nang mang-aabala pa sa amin. Lola, tinulungan din tayo ni tita sa pamilya natin, ng 20 taon. Hindi naman natin siya dapat pakitunguhan ng ganoon kasama. Dapat pa nga natin siyang pasalamatan ng mabuti. Aray. Ang aking masunuring apo, Swert, paano ko kaya ito pasasalamatan? Si Han Kiero nga pala. Napakahirap ng pagtatrabaho niya sa aming pamilya. Hanggang ngayon, 40 taon na siya, hindi pa rin siya nag-aasawa. May kakilala ang tatay ko, na matandang mahirap at binata. Angkop sa kanya, isang mahirap din. Perpektong pagtutugma. Tama. May kapatid akong lalaki. Ang pangalan niya ay Wang Maz. Nagsabi siya sa akin noong nakaraang mga araw, nakapag-ipon na siya ng 188,000 para sa pang-ikakasal. Pero ilang beses na siyang nanligaw. Tinanggihan siya ng mga babae dahil pangit daw siya. Kaya nga, sakto. Ikaw ang pinapunta namin para mapakasalan siya. Para matupad ang kanyang pangarap. Tay, hintayin natin ang 188,000 na pang-ikakasal. Pagkakuha ko nito, bibigyan ko siya ng 800 piso. Bilang kabayaran sa kanyang pagod sa loob ng maraming taon na paghihirap. Aray. Anak ko talaga siya. Mabait ang puso. Nako, ang tiyan mo. Ngayon, iyan ang kayamanan ng ating pamilyahan. Ang sabi ninyo ang paniniwalaan ko. Hindi lang ninyo ako palalayasin sa bahay. Pipilitin ninyo pa akong mag-asawa para sa pera. Mga tao pa ba kayo? Hindi ako magpapakasal. Ikaw na babaeng ito. Sabi mong hindi ka magpapakasal, tapos hindi ka na nga magpapakasal. Sama ka sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Aray. Ikaw. Aso ka ba? Ang lakas ng loob mong kagatin ako. Hintayin mo lang, papatayin kita ngayon. Sasabihin ko sa iyo, magpapakasal ka ngayon, gusto man o hindi. Gusto man o hindi, magpapakasal ka. Bubugbugin ko ang mga binti mo, at itatali kita, at dadalhin kita sa kama ni Wang Maz. Ang 180,000 na bigay kaya. Akin na yun. Langit, langit. Bilisan mo. Bibi, papakasalan mo ba ako? Ay, ikaw, papakasalan mo ba ako? Buntis din ako. Ano ang sabi mo? Buntis ka? Tatay, ikaw, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng babaeng iyan. Hindi si Han Kueru. Ang pag-arte mo ay hindi mura. Nabuntis ako, nabuntis ka rin. Anong lalaki ang magkakagusto sa iyo? Isang matanda at pangit na babaeng may kulubot na mukha. Hindi ako nagsisinungaling. Ang resulta ng pagsusuri ko ay nasa bag ko. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo. Ano? Buntis nga ang babaeng ito. Eh ano kung buntis ka? Ang anak ko'y nagdadalang, lahi ng pinakamayamang tao sa pamilya ko. Aba, ang cute mo naman. Akala ko'y isang matandang babae ka lang. Na may halaga pa. Hindi ko akalain. Na nakikipagtalik ka pala sa isang lalaking hindi mo naman asawa. Buntis ka pa naman. Anong gagawin mo? Ano? Ako. Puputulin ko ang buhay ng anak mo sa iyong sinapupunan. Tigilan mo yan. Ako. Puputulin ko ang buhay ng anak mo sa iyong sinapupunan. Tigilan mo na iyan. Anak, ayos ka lang ba? Ako. Ayos lang ako. Kueru, pasensya na. Nalatin na ako. Anak. Ang anak ay 5. Alam ko na ang lahat. 5. Ako na ang bahala. Ngayon si Kiru at ang anak niya sa sinapupunan. Kung sakaling may mangyaring masama sa kanila, ipapasama ko ang buong pamilya ninyo. Oo. Alam ko na. Ikaw ang babaeng iyon, na may ibang lalaking kinakasama, di ba? Walang pahintulot mula sa akin. Ikaw pala ang nakapagbuntis sa kanya. Kanino ba yung anak? Sa kanya. Kapatid ko siya. Huwag mong akalaing dahil may mga bodyguard ka, matatakot ako sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, hindi rin ako basta-basta, Han Ziyong ang pangalan ko. Han Kiru. Wala akong pakialam kung sino man ang lalaking yan. Mas mabuting sumunod ka na lang sa akin. Ipalaglag mo na ang anak mo sa tiyan mo. At pakasalan mo si Wang Maz ng maayos. Hindi ako papayag. Ayoko. Pati ang anak mo sa sinapupunan. Maglakas loob ka. Abay.
Maglakas loob kang saktan ako. Hintayin mo at papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Umalis ka na. Hankiru. Ikaw na ang cute. Nabuntis ka ng iba sa labas. Tapos pinapunta mo pa ang lalaking yun dito sa bahay para manakit ng tao. Naku Lola. Tay, huwag kayong magpapadala sa inis ninyo. Misunderstanding lang ito. Sa totoo lang siya ay mabagal at malumanay. Bakit ka nahihilo? Paano mo ba kinakausap ang lalaking iyan? Baka naman may relasyon ka rin sa kanya. Naku, uyu. Huwag kang magpapauto. Ikakasal ka na sa mayamang si Iyong Iho. Aray, hindi ka pwedeng makipag-ugnayan sa taong iyan nang hindi malinaw ang inyong relasyon. Aray, nanay, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Manahimik ka. Anak, anong nangyari? Nanay, hindi ko po siya kilala. Ako, alam ko na po kung ano ang nangyari. Sige, umuwi na tayo. Hoy, huwag kang aalis. Ikaw na babae ka. Alisin mo ang kamay mo. Umalis ka. Nangahas kang saktan ang anak ko, ano? Alam mo ba, ang dinadala niya sa tiyan ay anak ng mayamang si Husikay. Ano ang sinasabi mo? Paano? Natakot ka na ba? Kapag nalaman ni Husikay na sinaktan mo ang kanyang asawa at ang kanyang anak, tiyak na papatayin niya kayo. Tay, huwag ka nang magsalita. Anak, huwag kang matakot. Ano man ang nangyari ngayon, kami ng iyong ina ang sasalo nito para sa iyo. Basta, kami naman ay kamag-anak ni Husikay. Kayo ang nanakit sa amin ngayon. Pamilya Hu, sisiguraduhin kung wala kayong matitirang bangkay. Aray, pakiusap, tumigil na kayo. Siya si Amy Iho, ha? Ano? Siya si Amy Iho. Apo, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali ng tao? Paano naman ako magkakamali? Ano ba talaga ang ginagawa ninyo? E paano naman siya? Naku, siguradong may maling akala ito. Tiyak na ako ang sadya ni Amahu. At saka, si Hankiru pala ay buntis. Nagkamali lang si Amahu ng pagkakakilala. Anong sinasabi mo? Ang ibig mong sabihin eh, buntis ka sa anak ni Amahu. Kaya pala, magiging magkamag-anak pala tayo. Tingnan mo nga, parang nagkagulo lang dahil sa hindi pagkakaunawaan. Hindi na ba tayo magkakamag-anak? Umalis ka na. Sino ka bang kamag-anak? Inaantok na pagbigkas. Hipag. Misunderstanding lang ito. Misunderstanding lang. Layo kayo sa matandang ginang. Ginang, umalis na tayo. Ginang. Ginang, nagdadalang tao ka ng anak ko. Papakasalan kita ng maayos. Ipapakasal kita sa angka ng mga Hu. Hay, asawa ko. Bakit? Mo tinawag na Ginang Pi ang babaeng yan? Umalis ka nga. Sino ba ang asawa mo? Hindi siya ang asawa ko. Ikaw ba? Hindi. Impossible. Ako naman talaga ang mayamang asawa. Ang dinadala ko ang iyong anak. Ang dinadala niya ay anak ng iba. Maniwala ka sa akin. May mali siguro. Maniwala ka sa akin. May mali siguro. Tuan Zuisan. Hindi naman kita kilala. Paano magiging anak ko yan? M2. Sa mga nakaraang araw, ikaw lang ang aking kasama. Kung hindi sa'yo, kanino pa? Noon, pinuri mo pa ang aking kagandahan. Pinupuri mo ang ganda ng katawan ko. Hindi mo naman pwedeng sabihin yan dahil lang nakasuot ka na ng pantalon. Manahimik ka, may hangganan din ang aking pagtitinti. Kung magpapatuloy ka pang magsalita ng kalokohan, ipapasira ko ang bibig mo. M2. Hindi ako nagsisinungaling. 4 na linggo na ang nakakaraan. Sa Shengyu Grand Hotel, nakalimutan mo na ba lahat? 4 na linggo na ang nakakaraan sa Shengyu Grand Hotel. Nung gabing iyon, si Kiro ang kasama ko. Hindi ikaw. Ano? Paano naman kaya? Ako naman talaga iyon. Pero kung hindi ikaw ang kasama ko noong gabing iyon, sino kaya yon? Sino kaya? Dapat mong tanungin ang sarili mo. Gusto mong sirain ang reputasyon ni Amahu. Mukhang gusto mo nang mamatay. Impossible. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Mas bata ako sa kanya. Paano naman magkakagusto si Iho sa matandang pangit na ito? Sigurado akong may ginawa kang paraan. Para nakuhin si Amahu. Para mapaniwala si Iho na ikaw ang nakatulog kasama niya noong gabing iyon. Diba? Hankiru, inaagawan mo pala ang lalaki ng sarili mo. Pamangkin. Nagsinungaling ka pa, nabuntis ka sa anak ni Amahu. Ang ganda-ganda. Buntis, kisa sase. Hindi ako. M2, maniwala ka po sa akin. Ang dinadala ko ay anak mo. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Ang tiyan niya. Baka sa kung sinong maruming lalaki. Nanggaling, ako, hindi siya karapat-dapat maging asawa ng pinakamayamang tao. Ikaw. Kayo. Kweru.
Ayos ka lang ba? Ang anak ko. Quiro, huwag kang matakot. Ihatid na kita sa ospital. Aray. Umalis ka dyan. Aray. Director Hugh, tanong ko lang ulit sa iyo. Totoo ba talaga, na para sa babae na ito? Hindi mo na ako at ang anak ko sa tiyan ko. Hindi naman anak ko. Bakit ko pa kayo kilalanin? Kayong buong pamilya, maling-maling si Quiro lang. Lahat sila'y mga baliw. Bakit niyo pa kami gustong patayin? Emma Hu, ikaw naman talaga. Ang yabang-yabang mo. Ikaw. Oy. Kaninang mga tao. Anong kamay ang tumama sa asawa? Dapat iyon ang kamay na sirain. Oh. Yay, Quiro. Huzong, huwag kang umalis. Ako ang asawa ng pinakamayaman. Ako ang asawa ni Huzong. Ako ang tunay na mayamang may bahay. Ngayon lang, bibigyan ko muna kayo ng leksyon. Ang manugang at apo ko. Kung may mangyaring masama sa kanila, ipapalibing ko kayong lahat. Ang dinadala ko ay anak ng inyong si Amy Kiho. Huwag ninyo akong saktan. Han Quiro, hindi kita pababayaan. Doktor, kamusta ang aking manugang? Huwag mag-alala, Tita Ho, malusog ang parehong ina at bata. Ay naku, kasi si Genji. Han ay isang matandang nagdadalang tao, hindi matatag ang posisyon ng bata, kaya may panganib na magka-miscarriage. Ngayon, kailangan niyang bantayan ang kanyang kalusugan mental at magpahinga. Dapat laging masaya ang kanyang kalooban. Sige, si Kai. Samahan mo siya ng mabuti, lalabas kami. Huho, hindi ako para sa pera. Hindi rin ako nag-i-imagine ng babae na umaasa sa anak para sa tagumpay. Alam kong hindi ka ganong klaseng babae. Noong araw na iyon, alam ko na, inilagay ng pamangkin kong babae ang gamot sa iyo. Gusto ko lang siyang iligtas. Kaya nga sa loob ng mga taon, nagtrabaho ako ng maraming trabaho araw-araw, para lang matulungan ang nanay ko na magamot ang kanyang paa, at pambayad sa tuition ng pamangkin ko. Hindi ko akalain na niloko lang nila ako. Ngayon, may anak na ako. Basta't mapahintulot mo lang ako, na maipanganak ko ng ligtas ang anak ko. Ibabalik ko sa iyo ang perang ito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, pero huwag kang mag-alala, ang batang ito ay akin. Hindi ko hahayaang maapektuhan kanya, kahit na magpakasal ka pa balang araw. Hindi ko papayagan na istorbohin kanya. Dahil may koneksyon tayo. Buntis ka na ng anak ko. Magtiwala ka, ang nararapat para sa'yo. Ibibigay ko sa'yo. Gusto ko talagang ipinanganak ang batang ito. Pero hindi ako para sa pera. Pinapayuhan kita na magtiwala sa akin. Huwag kang magalit. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. At sana magtiwala ka rin sa akin. Tinitiyak ko sa iyo na ako ay magiging responsable. Ginang Ho, lumabas na ang resulta ng test. Totoong dugo ng pamilya ni Ginoong Ho. Ito ay isang medikal na milagro. Bagong silang, babaeng bagong silang. Napakaganda nito. Kami, ang pamilya Ho. Sa wakas, may magpapatuloy na sa amin. Mayroon ang susunod na henerasyon. Ginang Ho, mahal kong manugang. Humiga ka na ng maayos, huwag kang gagalaw. Salamat sa iyo. Natupad mo ang pangarap kong maging lola. Nagmamadali ako kanina nang umalis. Wala akong handang pasalubong. Ito, isang blankong seke. Gusto mong isulat kung magkano? Para na rin itong baon ko sa'yo. Hindi. Marami na kayong natulong sa akin. To, hindi ko talaga matatanggap. Tanggapin mo na. Ginang Ho. Bago po kayo pumasok, nasabi ko na po kay Ginoo Ho, na nais ko pong ipanganak ang batang ito. Ito po ay dahil lamang sa pagmamahal ng isang ina sa anak, at hindi po ako naghahangad ng kahit ano mula sa pamilya ko. Ito po, hindi ko talaga kayang tanggapin. Maganda ang napili ni Zike, ang manugang na ito. Parang lalong nagugustuhan ko. Ang pulseras na ito, regalo ko sa iyo. Pamana ito sa akin ng ina ko. Hindi pwede. Napakamahal nito. Hindi ko kayang tanggapin, talagang hindi ko kaya. Ito ay ang bracelet ng matandang Ginang Ho. Pamana pa ito ng kanilang pamilya. Ang halaga nito ay 500,000. Tuwing hinahawakan lang ito ni matandang Ginang Ho, nasasaktan na siya. Pasensya na. Papalitan ko ito, sisiguraduhin kong babayaran ko. Wala akong ganun karaming pera ngayon. Makakabayad din ako sa'yo ng paunti-unti balang araw. Ayos lang, magpahinga ka na. Tapos na. Ang braso na ilang milyon. Paano ko babayaran yan? Wala ka bang masakit? Hindi mo kasalanan to. Wala akong masama. Pero ang iyong pulseras. Ang pulseras ay isang bagay na walang buhay. Pero ang dinadala mo ay ang gintong yaman ng pamilya Ho. Mas mahalaga pa ito kaysa sa pulseras namin. At saka, sweeping and naman. Tama ang sinabi ng mama ko, Hiro. Walang anumang mas mahalaga kaysa sa iyo at sa anak mo sa sinapupunan. Tulong si Chen.
Linisin mo agad ang mga sirang pulseras. Sa sahig, opo. Sapagkat ito ay isang napakagandang jade, kaya sayang naman kung itatapon. Ganito na lang, maghanap ka ng pinakamahusay na alahero. Gumawa ng malalaking singsing na may makapal na ibabaw. Gumawa ng purong gintong jade na singsing. Ang katamtamang laki ay gawing hikaw. Ang maliliit na piraso ay gawing mga perlas. Gawing kwintas. Ibibigay ko lahat sa ang aking manugang. Sige po, ginang. Mahalaga rin yan. Natatakot pa nga akong baka hindi mo magustuhan. Baka isipin mo na gamit na hindi ko na kailangan. Ibinibigay ko sa iyo. Pero sa bahay, marami pang bagong alahas at hiyas. Pagdating ng panahon, maaari mo nang piliin ng mabuti. Hindi ko naman po talaga iyon ibig sabihin. Ang manugang na ito, parang lalong nagugustuhan ko. Basta maging masaya ka lang. At maging isang mabuting ina. Pero, wala nang pero-pero. Mga gamot para sa pag-iingat ng pagbubuntis at mga pampalakas. Inutusan ko na ang mga tao na ipadala sa pamamagitan ng air cargo. Mag-relax ka lang. At magbuntis ng maayos. Tama ba, Mama? Maligayang pagdating sa bahay, Inang. Magandang araw, Ginoo. Magandang araw po, Ginang. Ginang, tutulungan ko po kayong magpalit ng sapatos. Naku, hindi po ito angkop. Ayos lang po yan. Dapat lang po niyang gawin yan. Masasanay ka rin po. Ito po, ang mga damit na inihanda ko para sa anak ninyo. Sa sinapupunan, ito ang mga maternity clothes na special kong in order para sa'yo. Hindi ito basta-bastang maternity clothes. Ito ay mula sa aking ina, na nagpa-customize mula sa mga pinakamalalaking luxury brand, batay sa mga bagong disenyo ngayong season, at specially made. Ang dami naman ito. Hindi marami. Ang dalawang ito ay inihir ko, para alagaan ka. Royal nutritionist ng mga European royals, at isang international top-level na obstetrician. Pagkapanganak ng bata, maghahanap pa ako ng top-level na expert sa pag-aalaga ng bata. Pakiusap, Ginoo at Ginang. Huwag mag-alala, kami ay tiyak na mag-aalaga ng buong puso sa Ginang. Sobrang luho naman ito, wala akong ganong kalaking pangangailangan. Hindi ko kailangan ng ganitong karaming tagapag-alaga. Ngunit ikaw ngayon ay ang aming pinakamamahal na anak, wala nang hihigit pa sa pag-aalaga. Ito ay mula sa puso ng nanay. Sige na. Salamat, Ginoong Hu. Salamat, Ginang po. Tingnan mo, anak, isa na tayong pamilya. Ano pa? Tawagin mo siyang amo ho, Ginang. Kung sa tingin mo ay hindi pa tayo kasal, at hindi ka komportable na tawagin akong nanay, tawagin mo na lang akong tita. Pagdating naman sa kanya, tawagin mo lang siya sa pangalan niya. Zikay na lang. Zikay. Panginoon ho, may problema. Panginoon ho, yung babaeng si Han Yuyu, binayaran ng isang sikat na live streamer. Sinabi niyang pinagbuntis niyo siya, at iniwan siya. Inilalait pa niya ang Ginang. Sinasabi niyang ang Ginang ay isang maganda. Ngayon ay nasa ilalim ng gusali ng kumpanya. Naghahanda para mag-live stream. Anong sinabi mo? Nagkamali lang si Sikay saglit. Hindi ko siya sinisisi. Too big. Pumili ako ng ganitong paraan ngayon. Dahil sa kawalan ng ibang opsyon. Ang gusto ko lang ay makita niyang tunay na anyo ng magandang babae yon. Kasabay nito, nais ko ring magmakaawa sa aking mahal na tiyahin. Na ibalik ang aking asawa. Ibalik mo sa akin. Ay Krampi, itong si Han Yuyu. Talagang multo na multo pa rin. Ang ginawa nila ay lubhang nakasasama sa reputasyon mo at ng Shengyu Group. Hindi mapapatawad. Sikay. Ginang, pasensya na po, ang mga kamag-anak ko. Nagdulot ng abala sa inyo. Hipag, wala akong intensyong sisihin ka. Ang mga taong ito ay may napakasamang ugali. Kaya naman, paano ka kaya nila tinatrato araw-araw? Ang ganitong klase ng tao, huwag mo nang palampasin. Huwag mong gawing madali. Sige, Ginang, magpahinga ka lang muna sa bahay. Aasikasuhin ko sila. Sandali. Sasamahan kita. Mga kapamilya, diretso na tayo ngayon. Sa pagkuha ng magandang babae, pumunta kayo sa aking live stream. Yoyo, sigurado ka ba? Sa paggawa natin ito, magbabago kaya ang isip ni Amho. Si Jose Kaiman, kahit gaano pa kagusto si Han Kiru, ang babaeng yun, hindi mo pwedeng pabayaan ang iyong reputasyon. Nang basta-basta na lang. Tama. Parang siya. Isang kilalang tao na may posisyon sa lipunan. Tiyak na ayaw niyang malaman ng lahat. Ang pangyayaring ito. Pagdating ng panahon, ang anak na nasa tiyan ni Uyu. Hindi man nila aminin, kailangan nilang aminin. Tama. Kahit na pagdating ng panahon, hindi tayo makapag-asawa sa isang mayamang pamilya. Kailangan pa rin magbayad ang pamilya ng buo.
ng malaking halaga para sa suporta ng anak na iyon. Pagdating ng panahon tayo, ay makakapagtira rin sa malaking mansyon, at magkakaroon ng kayamanan na hindi maubos sa ilang henerasyon. Hindi ko hahayaang ang anak ko ay maging isang anak sa labas lamang. Gusto ko ng bukas at legal na maging asawa ng pinakamayamang tao. Kung ayaw ni Husky na bigyan ako ng katayuan, makikipaglaban ako sa pamilya ko hanggang sa huling sandali. Hanggang sa huling sandali. Sino ang gusto mong labanan hanggang sa huling sandali? Nandyan na ang pinakamayaman. Bilisan, bilisan. Ilaga. Ito po si pangkalahatang tagapamahala ng Daxa Group. Si Ginoong Husikay, tama po. Si Han Yu, hanggang kailan mo ba itutuloy ito? Ay, ikaw pala ang tiyahin ni Miss Han, ano? Nagtaka ako. Paano mo nagawa yan? Agawin ang asawa ng sariling pamangkin. Wala ka na bang kahihiyan? Sa harapan ng unang asawa. Lumayas ka, Huzong. Talagang determinado siyang protektahan ang kanyang alaga. Pinoprotektahan ko ang aking asawa. May problema ba? Hindi ba't sinabi mong ikaw ang asawa ni Jihu? Tama. Kahit hindi pa kami kasal ni Sikay. Pero ipinagbubuntis ko na ang anak niya. Ako ang asawa ng pinakamayamang tao. Tingnan niyo, mga tao. Ang babaeng ito, siya ang aking tunay na tiyahin. Nabuntis siya ng iba. Nang malaman niyang buntis din ako sa anak ni Andy Hu. Dahil sa inggit dahil ikakasal ako sa pamilya Hu. Nilin lang niya si Am Hu. Sinabi niyang ang anak niya ang tunay na anak ng pamilya Hu. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng iyan. Tingnan mo ang edad niya. Mukha ka pang seryoso. Hindi ko akalain na papatol ka pa sa asawa ng pamangkin mo. Ikaw pa naman, buntis ka rin. Ginawa mo pa tong kahihiyang bagay. Paano na ang tunay na ama ng bata? Nasaan siya ngayon? Akala ko. Baliw, yung baby sa tiyan niya. Walang tatay. Sa tingin ko, hindi niya alam na siya lang mag-isa ang nagpalaki niyan. Sa totoo lang, siya ay isang pasaway. Han Kyoyu, paano ko kaya naging anak na tulad mo? Sinabi na nga iyan ng sarili mong ina. Sino kaya ang nakakaalam kung ano ang ginagawa mo? Ang cute-cute. Ang ganda-ganda. Tama na. Kayo, huwag kayong masyadong mang-api. Babala ko sa inyo, kung mangahas pa kayong apihin ang aming ginang, papalitan ko kayo na hindi makakabasag ang ulo ninyo. Paano ba ito, Jiho? Gusto mo bang gamitin ang iyong kapangyarihan at yaman para takutin kami? Hindi ka ba natatakot na maapektuhan ang presyo ng mga stock ng Shingyu Group? Ako si Husikay, sa buong buhay ko ay tapat sa aking mga gawain. Kung ito man ay negosyo o pagiging tao, laging maliwanag at tapat. At natatakot ba ako sa inyo? Nagmumungkahi ng kasinungalingan? Nagmumungkahi ng kasinungalingan? Paano kami nagmungkahi ng kasinungalingan? Tingnan niyo po, mga kaibigan. Tingnan mo. Ito ang resulta ng check-up sa pagbubuntis ng anak ko. Sikay. Talaga bang gagawin mo talaga para sa batang ito? Iiwanan mo ako at ang dinadala ko na anak ng pamilya ko, Han Yu. Nandito na ang resulta ng EV. Lumabas na. Si Genji. Han Kuiru lang ang nagdadalang tao, ang anak ng ating CEO na si M. Hu. Ikaw, mahal kong anak. Karapat dapat ka bang magdalang tao ng anak ng pamilya Hu? Ano? Talaga bang anak ni M. Hu ang dinadala mo sa iyong sinapupunan? Kung ganun, Huzong, hindi ka lang, basta niloko. Nangyari ito dahil nagloko ka. Han Yu, hanggang kailan ka magmamatigas at ayaw maniwala? Paulit-ulit ko na itong sinabi sa iyo. Nung gabing iyon, hindi ikaw ang kasama ni Zike. Ang dinadala mo, hindi naman anak niya. Impossible. Zeke, nung gabing iyon, nang magkasama tayo, tatawagin mo pa rin ba akong ganyan? Nakalimutan mo na ba lahat? Sabi mo, ako ang pinakamamahal mo. Sabi mo, pakakasalan mo ako. Pinilit ka ba ng babaeng yan? Sabi mo, tama na. Ang aking mahal, isa lang ang iniibig ko. Siya, si Kiru. Hindi naman talaga tayo magkakilala noon. Kung may sakit ka sa ulo, magpagamot ka na. Husikay, gwapong lalaki ka. Naisip ko pang bigyan ka ng kaunting konsiderasyon. Isang pagkakataong magbago. Hindi ko inaasahan na matigas ang ulo mo at pipiliin mong maging kasama ang babaeng ito. Kung ganun, huwag mo nang sisihin kung ako'y walang awa. Mga kaibigan, ngayon, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Totoo, na hindi ako ang kasintahan ni Husikay. Ang dahilan kung bakit ako nabuntis ng anak niya, ay dahil mga 4 na linggo na ang nakalipas. Sa isang hotel, lasing siya, at pilit akong inabuso. Ano? Marahil sa pananaw ng iba, ginagamit ko ang anak ko para pilitin siyang pakasalan ako. Ngunit naisip niyo na ba? Isang dalagang dalaga pa naman ako. Tapos siya naman, ang kumuha ng aking pagkabirhen, at ikinabuntis pa ako.
Kung hindi niya ako pananagutan, paano na kaya ako makakapag-asawa pa? Han Yu, talagang gagawin mo ang lahat para makamit ang iyong layunin. Kahit na anong chismis ay gagawin mo. Kung magbabalak ka pang magsinungaling, tatawagin ko na ang mga abogado ng Shenyu Group at ipapakulong ko kayo ng matagal. Akala mo ba ikaw ang pinakamayamang tao na may malawak na koneksyon? Kaya mo nang tapakan ang batas at mang-api dahil sa kapangyarihan mo. Naku, ang kawawang anak ko. Niloko ka pala ni Huzikai, ng gwapong lalaking yan. Huzikai, kung ayaw mong ipaglaban kita, kailangan mong magpakita ng tunay na intensyon at ayusin ang isyung ito. Kung hindi, bilang isang ama, magpapakahirap ako at magpapatuloy hanggat magkaproblema tayo. Anong klaseng kondisyon ang gusto mong pag-usapan? Napakasimple, bawat buwan, ibigay mo sa anak ko, pati na ang mga anak niya, 5 milyong halaga ng suporta. Huwag mong gawing biro to. Kung hindi, tiyak na isasakdal kita, mababaliw ka, mawawala lahat ng yaman mo. Hay naku! Kailangang maharap muna sa hirap bago magbago ang isip. Hiro, sila naman ang iyong mga kamag-anak, ano ang iyong gagawin? Sa buong pamilya, sa loob ng maraming taon, ginamit lang nila ako bilang isang paraan upang kumita ng pera. Kailan pa nila ako itinuring na isang pamilya? Ganitong klase ng pamilya? Mas mabuti pang hindi na lang. Ikaw, batang-bata. Noon, iniisip ko pa na kayo ay pamilya ni Kiru. Nais kong bigyan kayo ng pagkakataong makaligtas. Ngunit kung ganon, sinabi na nga ni Kiru kanina. Paulit-ulit ninyo na sinisiraan ang aking reputasyon at sinisiraan ang puri ni Kiru. Kung ganoon, ano pa ang gagawin ko? Tulong Chen, kunin mo ang mga detalye noong gabing iyon. Ilabas na natin ang video sa hotel. Opo. Han Yu, buksan mo ng mabuti ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Nung gabing iyon, kung sino ang taong humila sa iyo papasok sa hotel, sino ba talaga iyon? Ang lalaking nasa video, malinaw na hindi si Jiho. Akala ko kami niloko ng baliw na babae na ito. Ay, ako ko. Ano bang nangyayari dito? Hindi pwede. Hindi ito pwede. Hindi ako naniniwala. Ang video ay napakaliwanag. Yoyo, bilisan mo at sabihin mo sa mama. Sino ba yon? Hindi ko alam. Hindi ko kilala ang taong yan. Nakikita sa video, ang paglalakad mo ay parang nahihiya. Halata naman, lasog ka sa kalasingan. Kaya mo hindi alam kung sino ang iyong. Aba, ang tagal-tagal na pala. Ikaw pala ang, hindi man lang alam kung sino ang ama ng anak mo. Mahal kong babae, Han Yu. Kanina, may ilang daang libong tao sa livestream. Pinahamak mo ako. Huzong. Siya lahat. Siya si Han Yu. Siya ang nag-utos sa akin. Siya ang nagpasabi sa akin na magkalat ng mga kasinungalingan tungkol sa inyo. Huzong, pakiusap, patawarin mo ako. Nagkamali ako, ginoong ko. Ang internet ay hindi isang lugar na walang batas. Kanina lamang, mayroong libu-libong tao ang nakapanood ng livestream. Dahil sa napakalaking negatibong reaksyon, maghintay ka na lamang sa pagkakakulong mo ng matagal. Tapos na. Si Han Yu, ang walang kwentang babae. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ako ang nagdadalang tao ng anak ni Ginoo Hu. Ako ang misis ni Ginoo Hu. Han Yu, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin nakikita ang katotohanan? Kailan ka pa ba titigil sa iyong kalituhan? Tatay, sinaktan mo ako. Masamang babae, hindi ka pa ba magpapakumbaba? Ginoo Hu, at ikaw, magdapa ka at humingi ng tawad. Magmakaawa ka sa kanilang pagpapatawad, bilisan mo. Bakit ko kailangan gawin yan? Mag-apologize sa babae na to. Kung hindi ka mag-apologize, maaari nating ikamatay ng buong pamilya natin ito. Puwersa ng buong pamilya natin tapos na tayo. Hindi tayo pababayaan niya. Talaga, napakalaki ng pagkakamali natin. Nainis natin si Ginoo Hu. Bilisan mo, bilisan mo. Wala akong kasalanan. Ang video na ito ay peking. Han Yu, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ako nagbabalderdaise. Ngayon, napaka-advance ng teknolohiya. Ang teknolohiya ng artificial intelligence na pagpapalit ng mukha ay sobrang advanced na. Ang dalawang tao sa video, maaaring ibang babae ang ipinakita nila. Pinalitan ng mukha ko, o kaya naman ay pinalitan ang mukha ni Enviho ng mukha ng ibang tao. Tama, ganoon nga siguro. Ang bidyong ito ay siguradong gawa ng artificial intelligence, ginawang artificial. Ni Han Yu, wala ka ng lunas. Han Yu, ang video na iyon ang gagamitin ng Shenyu Group bilang ebidensya para ikaw ay kasuhan. Tungkol naman sa katotohanan ng video, ang korte na mismo ang mag-aatas ng mga eksperto para magsuri. Anong kaso? Imposible. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Mahal, niluwa mo ang mukha ng buong pamilya natin. Akala mo ba? Kahihiyan lang ito. Dahil sa inyong mga pagsisinungaling,
Nadulot ang pagbaba ng presyo ng shares ng aming Shengyu Group at ang pinsalang dulot nito, tinatayang umabot na sa 100 milyon. Ang lahat ng ito ay inyong pamilya ang magbabayad. Paano tayo mabubuhay nito? Hahaha. Ay naku, ang dami niya. 100 milyon. Ang daming pera. Paano natin ito babayaran? Ay naku. Pati ikaw ay miyembro ng pamilyahan. Ako ang iyong tunay na kuya. At saka, Yoyo, kahit na pamangkin mo siya, pero tinawag ka niyang nanay sa loob ng 20 taon. Maitutok mo lang, at papayag kang ganito na lang masira ang pamilya. Wala ka bang kahit kaunting malasakit sa ating ugnayang pamilya? Pamilya. Pang-apat na kasunduan ng magkakapatid. Paano mo pa nasasabi yan ng walang kahihiyan? Nakalimutan mo ba? Kahapon, sino ang nagpatulak sa akin palabas ng bahay? Sino ang nagpilit sa akin na magpakasal at magbigay ng dowry? Sino ang nagbanta na patayin ang anak ko sa sinapupunan? Mahalay na anak. Magmakaawa ka kay tita, mag-sorry ka na. Bilisan mo. Bilisan mo, narinig mo ba? Humingi ka ng tawad. Bilisan mo. Tita, pasensya na po. Nagkamali po ako. Humingi ka ng tawad. Humihingi din po ako ng tawad. Kuya, nagkamali po ako. Kuya, patawad. Patawarin mo na kami. Alam kong nagkamali ako. Pero, sa huli, sila pa rin ang pamilya mo. Ikaw na ang magdesisyon. Ano man ang gusto mong gawin, susundin kita. Kuya, alam kong nagkamali ako. Magpapatawad na rin ako sa iyo, ate. Tama na, huwag ka nang yumuko. Ang lahat ng inyong ginawa, bunga lang iyan ng inyong mga kasalanan. Hindi ko kayo mapapatawad. Nanay, bilisan mo. Sumama ka sa akin para makiusap para sa kapatid mo. Bilisan mo. Patawarin niyo na kami, bilisan niyo. Hay naku, ang totoo niyan. Kasalanan naman talaga to ni Yoyo. Anak ninyo naman siya. Ano naman ang pakialam ko? Nanay, ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, gusto mo bang makita akong makulong? Ang napiling asawa ng pinakamayamang tao, mula sa aking apo, ay naging anak ko na. Ang mga dapat kong tamasahin, natatamasa ko na. Bakit ko pa kayo pagtatanggol? At inaway ninyo si Amahu. Aba, hindi ba't nagalit siya? Naku! Anak mo naman ako. Ano ba ang ginagawa mo, anak? Malapit ka nang makulong. Pwede mo pa bang palitan ako sa pagpapaaral sa sarili ko? Hahaha. Aking magandang anak. Dati, sinasabi ko na matanda na si mama. Nangangailangan ng salamin, at hindi ko nakikita ang iyong kabutihan. Sa totoo lang, ikaw ay isang masunuring anak na babae. Hindi mo ba kayang baliwalain ang iyong ina? Hindi ba? Hahaha. Nay, hindi mo ba ako lagi tinatawag na pabigat? Bakit mo lang ngayon nalaman na anak mo ako? Kahapon, ikaw din ang nagpaalis sa akin sa bahay. Ang mga pinsalang idinulot ninyo sa akin, ay mapapawi ba ng isang sorry lang? Pero, tingnan mo ng mabuti. Ako ang iyong tunay na ina. Buti naman at alam mo pa yan ngayon. Ikaw ang totoong nanay ko. Para lang mapagbigyan ang pamilya ng kuya ko, na hindi nagsisikap. Hindi ka nag-atubiling magpanggap na may sakit at gumamit ng wheelchair. Para kusang loob akong magtrabaho at buhayin ang pamilya. Niloko mo ako ng 20 taon. Tapos ngayon, umaasa ka na naman. Hindi mo pwedeng pabayaan ang nanay mo. Ang buong pamilya niyo. Laging niloloko ako. Pinapakinabangan ako. Noong ginamit nila ako noon, tinagis lang nila ako palayo. Ngayon, nung nakita nilang may silbi pa ako, babalik sila para gamitin ako gamit ang moral na pamimili. Wala akong pakialam. Ako ang nanay mo. Kailangan mo akong alagaan. Kung hindi, pupunta ako sa korte at irereklamo kita. Huwag kang mag-alala. Susunod ako sa batas. At gagampanan ko ang obligasyon kong magbigay ng sustento. Pero bukod dito, huwag ka nang mag-isip ng iba. Isa pa, kailangan niyong bayaran ang lahat ng pinsalang idinetali ninyo sa Zikai Company. 100 milyon yan. Paano ko ba babayaran yan? Alam ko na hindi ninyo kayang magbayad ng 100 milyon. Itong maliit na pera, hindi ko man lang ito tinitingnan. Oh, sir, anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin hindi na ako kailangang magbayad? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin dahil hindi ninyo kayang magbayad, kayo na lang ang magdusa sa bilangguan. Nandyan na. Kamusta? Naresolba na ba ang lahat? Naresolba na. Hindi na sila mang-aapi kay Kwairu. Salamat, Zikai. Salamat, Tia. Ay, magkaanak tayo, wag nang magpasalamat ng ganun. Ito ang pasyama na inihanda ng matandang ginang para sa ginang. Saan ito ilalagay na kwarto? Opo. Hiro, kayo ni Zikai ay matutulog na magkasama mamaya. Matutulog ng magkasama. Malapit na kayong ikasal.
Anong masama kung matutulog kayo ng magkasama? Kung sakaling may hindi ka maramdaman gabi-gabi, hayaan mong alagaan ka niya. Sige po, Mama. Titiyakin kong alagaan ko si Cuero. Ginang, bakit para kang may iniisip? May problema ka ba? Wala naman. Para lang kasi. Parang panaginip lang ang lahat. Matalino ka at may mataas na posisyon. Samantalang ako, sa tingin ko, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Bakit naman hindi? Iba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko na. Iba ka talaga. Ang bait-bait mo. Sobrang deserving mo ng isang mabuting tao. Okay na. Gabi na. Magpahinga na rin tayo. Aga. Ito pala. Ang pakiramdam ng may asawa. Gising ka na pala. Kumain na tayo ng almusal. Sige. Suiro. Kanina, nakita kita na nag-aayos ng mga pinggan at kubyertos. Sa susunod, ibigay mo na lang yan sa katulong. Huwag ka nang mapagod. Sanay na akong maging abala. Hindi lang naman pag-aayos ng mga pinggan at kubyertos ang ginagawa ko. 6:00 pa lang ng umaga ay gising na si Kiro. Nagluto siya ng lugaw para sa iyo. Kahit anong pilit ng katulong ay hindi siya mapigilan. Buntis ka ngayon. Bakit ka pa nagigising ng sobrang aga? Sanay na akong maging abala. Hindi pa naayos ang biological clock ko. Hindi pa ako sanay sa ngayon. Si Kai. Narinig ko na madalas kang umiinom. Parang hindi maganda ang tiyan mo. Ito ay espesyal na niluto ko para sa iyo. Lugaw na may yam at hipon. Mabuti ito para sa tiyan. Tikman ninyo ito ng iyong tita. Masarap. Ang sarap naman. Isang mangkok nito sa umaga. Lugaw na niluto ng manugang ko. Nakakainit ng tiyan at nakakaaliw sa puso. Ano ang plano ninyo ngayon? Nay, alam ko po ang iniisip ninyo. Pagbukas ng munisipyo, kukuha na kami ng marriage certificate. Okay. Napakaganda nito. Oo nga pala. Kiro, may gusto sana akong idaan sa iyo. Gusto ko sanang makausap ka. Buntis ka na ngayon. At ang kasal ay isang napakapagod na bagay. Tingnan mo. Pwede ba nating ipanganak muna ang anak? Magpahinga sandali. Tapos balang araw ay maaari natin itong ayusin. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko ang pinakamagnificent na kasal para sa iyo. Pinakamalaking kasal. Sa tingin mo, okay lang ba? 50 taon na akong nabubuhay. Lagi akong ginagawa ang sinasabi ng pamilya ko. Kailangan kong sundin ang lahat ng utos nila. Wala ni isa man ang may gumalang sa akin tulad nito na tinatanong ang opinyon ko. Manugang, anong nangyari sa'yo? Kung ayaw mo, pwede tayong magpakasal na may anak. Hindi naman imposible. Wala akong ayaw. Ako lang. Sobrang touched. Kumain na. Bilisan ninyong kumain para makapagparehistro na tayo. Hindi na ako makapaghintay pa na makita ang marriage certificate ninyo. Jin, kain. Hindi ito ang babaeng nakataliko noong araw na yon. Buntis siya. Ibig sabihin may anak na akong lalaki. Sinabi ni Dina ihatid ako sa airport. Sige. Boss Wang, mag-travel po ba kayo? Pupunta po kayo ng mga 10 araw o kalahating buwan. Wala ako sa Haicheng. Habang wala ako, pwede kang magbakasyon. Salamat, Boss Wang. Hala. Nanay, magkakaroon na po tayo ng apo. Hindi na po tayo pag-uusapan ng mga tsismosa sa baryo at ng mga matatanda sa likuran natin. Hisha, pagbuksan mo ako ng tubig. Wala ka bang kamay para kumuha? Ganito ka magsalita sa akin. Anong masama sa paraan ko ng pagsasalita? Isipin mo nga, yung sinabi mo nung araw na iyon, tao ba yun? Para lang makasama si Hankiru, yung magandang babae. Pupunta ka sa bahay ng mga hongo para mag-enjoy. Paano mo naman tinrato ang sariling anak mo? Ngayon, ayan, nakuha mo na. Nasaan na ang karma mo? Hayun. Sa wakas, nahanap din kita. Opo. Ikaw nga. Anak, narinig mo ba? Ganyan kausap ng asawa mo sa akin. Abay ni isang salita, wala akong lakas ng loob ilabas yan. Pakinggan mo ako. Itong bahay na to, nakasulat ang pangalan ko dito.
Kung hindi ninyo ako tutulungan sa pag-aalaga, bago ako mamatay, lahat ng ari-arian ko, ibibigay ko sa charity. Ni isang sentimo ay wala akong iiwan sa inyo. Mana pa ito. Ang 1 bilyong yun hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung paano babayaran. Mana nga pala yun, pagdating ng araw na hindi na mabayaran, makukulong na tayong lahat. Pati ikaw. Sana'y mabuhay ka ng matagal, para mapapatay kita sa kulungan. Pati ang mana. Nako, ina ko. Anong kasalanan ko ba't nangyari ito? Hay, asawa ko. Mayroon pang panahon mula sa paghahain ng kaso hanggang sa paglilitis. Sa korte. Mag-isip ka nga ng paraan. Ano bang paraan ang meron ako? 1 milyon yun, ha? Kahit na, kung ang anak nating babae ay magbenta araw-araw, hindi pa rin niya mababawi yun. Naku, talaga, tatay at nanay. Tatay at nanay. Tingnan ninyo kung sino ang dumating, tatay at nanay. Ikaw ba yun? Ikaw pala yung nasa video, di ba? Kilala kita. Ikaw ang nagpalaki ng tiyan ni Yuyu. Aba, malaki na ang gulo ah. Ikaw. Hintayin mo lang, papatayin kita ngayon. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang magpadalos-dalos, pakinggan mo ako. Sumakay siya sa isang mamahaling kotse, 3 milyong halaga, para hanapin ako. Sabi niya gusto niyang kilalanin ang anak ko sa tempo. Ano? Tito. Ito ang aking business card, hahaha. Pumunta ako ngayon. Wala naman akong ibang intensyon. Ako kasi, gusto ko sanang pakasalan si Yoyo namin. Magtatagal ako sa kanya. Sana ipagbigyan ninyo kami, ng dalawa ninyo. Pangulong tagapamahala ng Wang Group. Si Wang Defa. Oo nga, oo nga, oo nga. Ako nga pala yun. Ako ang pangulo. Napakayaman ko. Yung si Fatih. Makipag-usap muna ako kay mama, papa at lola. Saglit lang. Sige, sige. Ang Wangshi Group na ito, kahit hindi kasing yaman ng Hosika Shenyu Group, mayaman, pero isa pa rin itong malaking kumpanya na may market value na mahigit sa 100 bilyon. Kung pakakasalan ko siya, matutulungan niya tayong bayaran ang 100 milyong piso na danyos. Dagat, mag-ingat ka. Simula ngayon, Firu. Ikaw na ang aking legal na asawa, Husikay. Ikaw na ang aking legal na asawa. Gusto kitang gawin ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Pwedeng ipagpaliban ang kasal, pero ang panliligaw gamit ang singsing at ang pagpapicture para sa prenuptial, pwede nang gawin ngayon. Tara na, dadaling kita para subukan ang bridal gown. Ilang taon na tayo? Huwag mong ipilit yung mga bata na usapan. Bakit hindi? Tungkol dito, kailangan mong makinig sa akin. Ang ganda ng bridal gown. Hindi ko akalain na sa buhay ko. May pagkakataon pa akong isuot ang napakagandang wedding gown na ito. Tara na! Pumasok na tayo at dahan-dahan nating susukatin. Sige, hintayin mo lang ako. Kung may gagawin ka, mauna ka na. Huwag mong sayangin ang oras mo sa trabaho. Wala. Ako ay isang empleyado ng kumpanyang. May mga bagay na kailangang ipaalam sa akin. Sabi ko na lang sa kanya sa telepono, huwag kang mag-alala, walang mas mahalaga kaysa samahan kita sa pagsusuot ng wedding gown. Ganun ba? Pumasok ka muna at subukan mo ang mga estilo. Tatawagan kita tapos pupunta ako agad sa'yo. Hoy, sino ba ang nagpasubok sa iyo ng wedding dress na ito? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng wedding dress na ito? Bata ka pa. Gusto ko lang sanang subukan. Kung bagay ba sa akin ang wedding dress na ito? Ikaw, puno ka ng kakuriputan. Tapos magtutuloy ka pang mag-try sa tindahan namin. Pwede mo bang bayaran kung madumihan ito? Buntis ako. Ano ngayon kung buntis? Mga mahihirap, mga anak din ng mahihirap. Ang batang ito, lilipas lang ang buhay, na magiging alipin sa ilalim ng lipunan. Habang hindi pa siya ipinapanganak, ginagawa ko lang ang prenatal education para sa kanya. Anong ingay-ingay naman sa gitna ng araw? Manager, tingnan mo itong magandang babae. Hindi man lang tiningnan ang sarili niyang edad. Tapos mga haspang mag-ayos ng wedding dress dito sa tindahan namin. Nakakainis talaga. Oh, hindi ba't ito ang matagal ko ng kaklase, si Han Quiru? Liping, nagtatrabaho ka pala dito. Oo, ang tindahang ito ay pag-aari ng Shenyu Group. Manager, Liping, brand ng mga bridal gown. Ako ang manager ng tindahang ito. Pangarap na dating kaklase, ngayon ay matagumpay na. Tuwang-tuwa ako para sa iyo. Oy, huwag. 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 Masaya ka, pero ako hindi. Pagpasok mo pa lang,
Manager, Liping, ang hangin sa tindahang ito, sinisira mo na. Pagkatayo mo pa lang dyan. Nahawahan na ng amoy ng kahirapan. Sino ba ang nagpasuot sa kanya ng wedding dress? Nakalimutan mo na ba ang posisyon ng brand natin? Ang serbisyo natin ay para sa mga high-end na kliyente, mga kilalang tao sa lipunan. Tingnan mo itong mahirap na tao. Naglilibre ng pagkain sa araw. Naglilinis ng banyo sa gabi. Pinagsuot ko siya ng wedding dress, kaya naman nagmukha siyang mahirap. Hindi ko naman kasalanan yon, manager. Manager, Liping, yung matandang yon ang nagsuot niyan. Ako. Anong masama sa pagiging delivery rider at cleaner? Kumikita ako gamit ang aking mga kamay. Walang kahiya-hiya. Manager, Liping, hahaha. Manager, Liping, mana sa pamilya ang kahirapan. Manager, Liping, mahirap baguhin. Tingnan mo nga ang iyong kaawa-awang pagpapahalaga sa sarili. Aray, alam mo ba, magkano ba ang halaga ng suot mong wedding gown na yan? Kahit ipagbili mo pa ang sarili mo, hindi mo yan kakayanin. Oh, naiintindihan ko na. Hay naku. Mahalaga ang pagiging mapagpakumbaba. Ang bagay lang sa iyo ay mga damit na mura mula sa palengke. Hindi ka dapat pumunta rito. Sa mamahaling tindahan ng mga damit pangkasal. Matandang babae, narinig mo ba? Hindi ka welcome sa aming tindahan. Madaling tanggalin mo yung wedding dress na yan. Umalis ka na. Teka, Hankyuiru. Kung gaano ko alam, hindi ka naman kasal, ah? Bakit ka nagsusukat ng wedding dress sa tindahan namin? Aba, kaya pala. Ikaw, totoo nga ba ang sinasabi ng mga dati nating kaklase tungkol sa'yo? Na ipinagbili ka raw ng tatay mo sa isang matandang binata. Bilang kapalit ng bigay kaya, magpapakasal na nga ako. Pero hindi sa isang matandang binata. At lalong hindi ako ipinagbili. Ang arte-arte mo naman. Sinabi mo pang hindi ka binenta. Anong lalaki ang magkakagusto sa isang matandang babaeng tulad mo? Oh. Ngayon ko lang napansin na buntis ka pala. Oh. Naiintindihan ko na. Ikaw mismo ang may kasalanan. Inusig siya ng isang matandang binata. Tapos pinilit mo siyang pakasalan ka. Liping, mabuti pa'y maging magkaibigan na lang tayo. Pwede bang huwag kang magsalita ng ganyan kagrabe? Eh ano naman kung grabe? Mukhang sinadya mo lang. Pumunta sa tindahan namin para magpa-print ng wedding dress. Mag-selfie ka at i-post sa WeChat. Doon ka magpa-cute. Ikaw na uri ng tao na nasa laylayan ng lipunan. Wala kang karapatang isuot ang wedding gown ng tindahan namin. Isuot mo yan agad. At bayaran mo ang halaga ng pagkasira. Umalis ka na. Anong halaga ng pagkasira? Siyempre, may bayad sa pagkasira. Ang mga wedding gown sa shop namin dahil sa'yo. Namansahan na ng amoy ng kahirapan. Paano ko pa mapapasukat yan sa mga kustomo? Liping, pwede bang huwag mo akong galituhin? Sinukat ko lang naman kung bagay ba sa akin ang wedding gown na to. Darating na ang asawa ko. Kung sa tingin niya ay tama, bibilhin ko na ito. Ay, hahaha. Anong kalokohan ang sinasabi mo sa araw na ito? Alam mo ba kung magkano ang gown na ito? 300,000. Ano? 300,000 piso. Aba, nagulat ka ba? Tapos yung dukha mong asawa. Makakabili kaya niya? Sige. Kung ayaw niyong ibenta, sa ibang bridal shop na lang ako pupunta. 300,000 piso. Ang mahal naman nito. Kakakasal lang namin ni Zike. Hindi ako pwedeng maging ganoon kalaswa. Dukha nga naman talaga. Pati damit pang buntis ukay-ukay pa. Hindi naman ito ukay-ukay. Sabi ng asawa ko, ipinagawa niya ito sa isang kilalang brand. Nakakatawa talaga. Customized pa. Alam mo ba kung anong brand ito? At saka, bakit hindi ko pa narinig ito? Ang brand na ito pala may maternity wear din. Yung suot ng manager. Yung pinakabago at limitadong edisyon ngayong taon. Kalahating milyon ang halaga. At saka narinig ko, ang damit na ito paglabas pa lang, ay agad na naubos ng mga sikat na artista sa ibang bansa. Ang suot niya, tiyak na gawa lang ng mga maliliit na pabrika na ginaya ang disenyo, kaya peking gamit. Impossible. Ang asawa ko. Sige, wala akong pakialam makipagtalo sa'yo. Totoo ang suot mo. Okay na ba, kung totoong suot mo nga? Hindi mo naman siguro kayang bayaran ang depreciation fee na 1,000,000. Hindi ba? Ano? Sinubukan ko lang sukatin, para tingnan kung bagay. Ang bayad sa pagkasira ay 10,000 na. Paano, ang damit mong nagkakahalaga ng 500,000, ay kaya mo nang isuot, hindi kaya hindi mo kayang bayaran. Ang 10,000 yan. Wala akong gaanong pera sa akin. Dumating na ang asawa ko. Tutulungan niya akong magbayad. Ahahaha. Manager. Ay, sabi ko nga, Hanfiru. Pwede bang tigilan mo na ang pagpapanggap? Kitang-kita na sinasadya mong magpalipas ng oras at maghanap ng pagkakataon para makaalis. Hindi ako tatakbo. Kung ganon, magbayad ka agad.
Kung hindi mo kayang magbigay ng pera, ipapadala kita sa istasyon ng pulis. Huwag. Hankiru, wala ka talagang kwenta. Magbibigay ka na naman ng problema kay Zikai. Kung hindi mo kayang magbigay ng pera, wala namang problema. Gamitin mo na lang ang suot mong damit na nagkakahalaga ng 500,000 piso bilang kabayaran. Anong balak ninyo? Hubarin ninyo ang damit niya. Hubarin ninyo. Kayo, umayos ka. Masyado na kayong mang-aapi. Bitawan mo ako. Bilisan mo. Umayos ka. Bitawan mo ako. Siyang, pigilan ninyo iyan. Pero, okay ka lang ba? May nasaktan ka ba? Pasensya na, Zikai. Ako pa ang naging abala sa'yo. Dapat ako ang mag-sorry. Ako na lang ang nahuli. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Walang dahilan na pinagtulungan. Ikaw nga pala yung nagpabuntis kay Hankiru, ng anak ng ibang lalaki, nung lalaki. Mukha nga siyang mayaman parang tao, pero hindi pa rin maitatago, yung hitsura mo mukhang nagigipit. Ngayon, dito ka pa mang-aapi sa misis ko. Wala akong pakakawalan kahit isa man lang. Ting! Leslie! Ting! Anong ginagawa mo rito, ikaw na dukha? Ang kapal ng mukha mo. Ang sama ng ugali mo. Masyado kang mapanghusga. Umabot ka pa sa pang-iinsulto sa asawa ng aming chairman. Aba, Sitch pa, ang aming chairman ay isang wild na lalaki. Sabi pa, staff, Sixiaobay, ang batang lalaki na ipinanganak sa pamilya ng mga Ho, ay cute. At ang chairman pa, at ang batang Ho, walang nakakaalam. Akala ko, ikaw na ang presidente ng Shenyu Group. Bakit mo ako tinamaan? Alam mo ba kung sino ako? Hoy, mahal. Tinamaan ako sa tindahan. Pumunta ka na. Tulungan mong ilabas ang galit ko. Tapos na kayo. Asawa ng manager namin. Siya ang regional manager ng brand na ito. Ng mga wedding dresses. At isang mid-level na manager sa Shenyu Group. Kaya't may katungkulan siya. Pag dumating siya, hindi niya kayo paliligtasin. Isang maliit na regional manager lang ay makakapagpasikat sa inyo ng ganito. Ang lakas pa ng loob mong magsalita. Sige, hintayin mo lang. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob saktan ang asawa ko. Asawa, dumating ka na. Tinamaan ako. May lakas ka pang saktan ng asawa ko. Mukhang ayaw na niyang mabuhay. Manager Wang. Kanina, sinabi mo, sino nga ba ang ayaw na mabuhay? Assistant Chen, anong ginagawa mo dito? Store Manager, Li Ping. Mahal, ikaw. Kilala mo ba sila? Kanina siya yung humampas sa akin. Assistant Chen, sa pagitan nito, baka mayroong pagkakamali? Hankiru. Teka, parang narinig ko. Tinawag ka nilang dalawa na Ninang. Manager, Li Ping, hindi kaya ikaw ay isang babaeng may dalawang asawa? Hahanap ka ng gulo. Tawa. Manager, ang asawa ko ay isang mid-level executive sa Shenyu Group. Ikaw na dukha. Tingnan natin kung paano mo ako mapapatay. Manahimik ka. Mahal, manager, alam ko na kaibigan mo ang taong ito. Ang mga sampal niya kanina ay hindi ko napapansinin. Pero siya ay ang mahirap na asawa ng babaeng ito. Ang cute na lumabas mula sa kubeta. Asawa, bilisan mo na. Papaluhurin mo sila at ipapakiusap sa king. Ngayon araw, kailangan nilang malaman kung paano sila magpapakumbaba sa hinaharap. Ah, tumahimik ka. Siya ay asawa mo. Paano po kayo nakarating dito, Chairman? Sixiaobay. Ano? Chairman. Siya ang chairman ng Shenyu Group. Kung siya ay ang chairman, itong babae, hindi ba ibig sabihin ay asawa ng chairman? Ano? Asawa ng chairman? Paano nangyari yon? Isa lang siyang magaling na tagalinis. Paano posible na siya ang asawa ng chairman? Ah, naiintindihan ko na. Siya yung mahal ng chairman na may ibang babae sa labas. Isara mo ang bibig mo. Manager, Li Ping, ang posisyon ng asawa ng chairman ay hindi mo basta-basta pwedeng questioning. Mukhang kailangan ng paglilinis sa mga empleyado ng Shenyu Group. Dapat kayong tatlo. Lahat ay tinanggal. Pinalayas kayo. Chairman, tagapangulo, yung babae nakakasagasa lang kay Ginang. Ang pangalan niya ay Li Ping. Wala siyang kinalaman sa akin. Sa oras na ito, hindi ba't dapat? Nasa opisina ka, isang tawag lang niya. Maaari ko nang tawagin ka, tapos sasabihin mong wala kang kinalaman sa kanya. Tagapangulo, ngayon din, pupunta ako sa babaeng ito para makipaghiwalay. Tagapangulo, pakiusap, maawa ka, patawarin mo ako. Ay,
Asawa. Paano mo magagawa na dahil dito makipaghiwalay sa akin? Ha? Lumayas ka. Akala mo ba na kung pinalo mo ang chairman at ang misis niya, makakaligtas pa tayo? Chairman, alam kong nagkamali ako. Kayo pala ang chairman. Bulag ako at hindi ko kayo nakilala. Pakiusap ko, patawarin niyo na ako. Hindi sa akin ka dapat humingi ng tawad, kundi sa aking asawa. Kuwairu, dahil sa ating nakaraan, na magkaklase tayo noon, patawarin mo na ako. Ako ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ko dapat tignan ang tao ng mababa. Tama na, wag na kayong magtulungan. May mga anak din silang kailangang alagaan. Wala ng trabaho ang mag-asawa. Hindi rin pwede. Wag na silang tanggalin. Salamat po, Ginang. Salamat. Pero, ang pagtrato ninyo sa amin dahil lang sa itsura, ay hindi paggalang sa mga kostyuma, at hindi talaga angkop sa inyong trabaho sa pagbebenta at pagsiservisyo, na magpatuloy pa kayo. Mabait ang asawa ko. Sinusunod ko siya, hindi ko na kayo aalisin. Ibababa ang iyong posisyon bilang isang ordinaryong empleyado. At ikaw, noong unay binabasto si Kuwairu, nang siya ay isang janitor. Ngayon, pumunta ka sa departmento ng kalinisan sa mall, at magtrabaho bilang isang janitor. Magsanay ka ng mabuti. Salamat, Tagapangulo. At saka, bilang mga adulto, dapat panagutan ang ating mga pagkakamali. Sa asawa ko, ang mga damit pangbuntis na ito. Ito ay espesyal na in-order ko para sa kanya. Dati ay 500,000. Ang presyo ng order ay 1,000,000. Ang abogado ko ay maghahabol sa inyo. Hindi ba kayo aalis? Kailangan ko bang tawagin ang gwardiya? Assistant Chen, pumunta ka na sa tabi at bumili ng bagong damit para sa misis. Tulungan mong bilhan siya ng bagong damit. Opo, magtulungan ka na. Nakakainis na langaw, nawala na siya, yung damit pang kasal. Pwede na natin itong subukan ng maayos. Tara. Si Kai. Ganito mo akong titigan. Nakakahiya naman. Kuwairu. Talaga. Ang ganda mo. Giliw. Oras na para sa merienda. Sige. Ginang, oras na po para sa inyong pang-araw-araw na check-up. Susuriin ko po ang tibok ng puso ng inyong sanggol. Ginang, magpahinga na po kayo. Ang mga bagay na ito, kami mga katulong, kami na ang gagawa. Magsiupo ka, magpahinga ka. Manugang. Bakit pakiramdam ko, parang lalo kang nalulungkot araw-araw? Baka pinapahirapan ka ba ng anak ko? Wala. Iyon pala, hindi masarap ang mga pagkaing may sustansya. Kakausapin ko na ang nutritionista. Hindi po, Nay. Ako. Pamilya naman po tayo. Sabihin mo lang ang nasa isip mo nang walang pag-aalinlangan. Sa bahay po kasi ako. Hindi talaga mapakali. Ngayon, mabilis na ang kalagayan ng bata. Ako. Gusto kong magtrabaho. Paano naman yan? Mabait na bata, buntis ka pa. Mahirap magtrabaho sa labas. Hindi maganda ito para sa iyo at sa anak. Mas mabuti pang, manatili ka na lang sa bahay at magpahinga. Tama ba ako? Suportado ko si Kuwairu. Alam kong mahal na mahal mo ang asawa mo. Pero itong bagay na ito, nanay, ginagawa ko rin ito para kay Kuwairu. Sa totoo lang, matagal ko nang napansin na may problema sa emosyon ni Kuwairu. May problema siya. Kahapon, nagtanong pa ako sa isang psychologist. Ayon sa kanya, maraming buntis. Sobrang nababagot ako noong buntis ako. Dagdag pa, ang paggulo ng mga hormone sa katawan. Maaari kang magkaroon ng depression. Kaya pala siya ganoon ka maalalahanin. Ang lalaking iyon, ako, kailangan ko nga palang mag-ingat. Hindi rin ako pwedeng umuwi. Naglilinis lang siya. Maaari mo bang maghanap ng mas magaan na trabaho para kay Kuwairu? Nanay, sa totoo lang, naplano ko na lahat. Kuwairu, ang mga pinag-aralan mo noon, hindi ba trabaho sa pamamahala ng hotel ito? Gusto mo ba mag-intern sa Shengshi Grand Hotel?
Magsimula sa pinakamababang posisyon, tapos mag-ipon ng karanasan. Pagkatapos mong manganak, maalam ka na sa kabuuan ng hotel. Halos pamilyar na sa'yo lahat. Pagdating ng panahon, ibibigay ko sa'yo ang pamamahala ng hotel. Ikaw ang magiging general manager. Hindi pwede. Bagaman ang kursong kinuha ko ay hotel management. Pero mababa lang ang aking pinag-aralan. Paano ko kayang pamahalaan ang buong hotel? Ano ngayon kung ganoon? Ano ngayon kung mababa ang edukasyon? Sa aming Shenyu Group, hindi kami tumitingin sa edukasyon kapag kumukuha ng tao. Mas mahalaga ang ugali at kakayahan. Anak, mahirap ba ang internship na ito? Kaya nga simulan mo sa harap ng hotel. Kapag walang bisita, pwede ka pang magpahinga. Hindi masyadong mahirap. At saka, makikipag-ugnayan ako sa hotel. Magpapadala sila ng gwardiya. Mama, huwag kang mag-alala. Mabuti naman, manugang. Basta't nasisiguro ang kaligtasan ng bata. Ang kahit anong bagay na magpapasaya sa iyo. Susuportahan ko, Nay. Sige. Susubukan ko na. Ziki. Nanay. Salamat po sa inyo. Opo. Naiintindihan ko na po. Choir, napakatalino mo naman po. Isang beses ko lang naman po na ipaliwanag sa inyo. Tandaan mo lang. Magaling ka magturo. Wala. Salamat ha. Sige, magtulungan ka muna. Sige. Uzong, ayon sa iyong utos, ang hotel na tagapangasiwa ng tauhan ay hindi nagsabi sa mga tao sa ibaba tungkol sa pagkakakilanlan ng Mrs. Hindi rin nabanggit kay mga kasamahan. Si Ginoo Hu ay kakapansin lang. Si Ginang ay masipag mag-aral at sa mga kasamahan ay napakabuti ng pakikisama. Kung ibang babae, marahil ay matagal na, ipinahayag ng malakas ang kanyang pagkatao. Ginang, talagang naiiba siya sa ibang mga babae. Kuairu, talagang kakaiba siya kumpara sa ibang babae. Paano na ang mga pinag-utos ko? Naayos na ba? Huwag po kayong mag-alala, Eho. Naayos ko na lahat. 2 bodyguard, magpapanggap bilang mga waiter. 2 nurse ng obstetrics, nagkunwaring mga janitor. 24 paghahati 7, nagbabantay sa misis. Magaling ang ginawa nila. Tara na. Ay, asawa. Bakit ganun kalakas ang iyong pagnanasa? Sino ba namang magtangi sa aking magandang misis? Ang saya-saya mo kasi. Asawa. Tayo'y kasal na, may mga papeles na. Bakit parang araw-araw ay tinatangka mong magdala sa akin sa kwarto? Kailan ba kita dadalhin sa malaking bahay mo? Baka naman. May itinatagong iba ka sa bahay? Ay naku, paano naman mangyayari yon? Ang totoo kasi, ang nanay ko. Medyo mahirap pakisamahan pagdating sa mga manugang. Sabi mo, kung hindi tayo makakabalik, na may apo para kay mama, baka hindi ako payagan ni mama na makapasok sa pamilya ni Wang. Di ba dati? Nagkasundo ka na tumulong sa pamilya namin, pabayaran ang Shenyu Group, yung 100 milyong. Kailan ba talaga ito ibabayad? Ay naku, bebe. Ganito kasi. Ang pangunahing dahilan ay kasi ang aming kumpanya ay gumawa ng isang proyekto na nagkakahalaga ng bilyon. Ang perang ito kasi ay inilaan sa proyektong ito. Ganito kasi. Pag nabayaran ko na yung pera ko, babayaran kita agad. Baby, hindi ka pa ba naniniwala sa asawa mo? Maniwala ka. Hindi. Anong nangyari, mahal? Para kang nakakita ng multo. Wala. Hindi ba naging asawa na ni Emma Hu ang babaeng ito? Bakit siya nandito at receptionist pa? Puno ng klase. Maligayang batik, maligayang batik. Nais ko sa iyong anak ang masayang kasal. Maraming salamat. Kailangan naming pasalamatan si Liting. Kung hindi dahil sa asawa niya, na isang mataas na opisyal ng Shenyu Group, hindi ko sana nakuha pinakamagarang bulwagan ng kasalan sa Shenyu Grand Hotel para sa kasal ng anak ko. Wala. Hindi ako isang mataas na opisyal. Masyado kayong magalang, Ginoong Squad Leader. Liting. Front desk, Han Kuai-ru, Ginang Hu. Receptionist, Han Xianyu. Receptionist, Kuai-ru. Oh no. Madam Hu. Bakit kayo nandito? Receptionist, Han Kuai-ru. Nagtatrabaho bilang receptionist. Acid check. Huwag mong ibunyag ang aking pagkatao. Opo, Sage po.
Hi. Ang ilang mga taong iyon, nakatingin sila. Bakit parang pamilyar sila sa akin? Yung Zhao Haitao. Natatandaan mo pa ba? Receptionist, Han Choi. Ang class president natin noong high school. Oo nga. Receptionist, Han Choi Ru. Kasal daw ng anak niya ngayon. Dati pa, narinig ko na nagtatrabaho ang asawa ko sa Shenyue Group. Pinakiusapan ko ang asawa ko. Dito sa Shenyue Grand Hotel. Inayudahan ko siya sa pag-book ng banquet hall. Ginang Ho. Pasensya na po, kung sa tingin ninyo ako at si Liping ay nakakainis. Aalis na kami ngayon. Oh, wala nang anuman. Front desk, Han Pui Room. Pumunta kayo para sa kasal. Front desk, Han Pui Room. Wala nang kinalaman sa nangyari nung nakaraan. Oh. Wang. Ayun, si Lijuan pala iyon. Hay naku, ang ganda-ganda niya. Ay naku, ang ganda. Pangulo ng klase, congratulations. Ay naku, ito ba'y hindi ang pinakamaganda sa klase natin? Si Liguan, ang napakagandang babae. Hahaha. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging class flower ko? Yung si Han Kuairo ng klase natin. Siya pa ang school flower. Ano namang silbi ng pagiging school flower? Wala rin, inutil lang. Pagkatapos magtapos ng junior high, diretsyo na sa vocational school. Hala, narinig ko na. Hindi pa nga siya nakakapang-asawa. Kasi naman, hindi katulad natin, si Liguan. Nakapasok sa magandang universidad, nakapagtrabaho ng maayos, tapos nakapag-asawa pa ng mabait na asawa. Ngayon, nagdadrive ng ganitong magandang kotse. Tama, isang tagumpay sa buhay. Wala namang higit sa 6 o 700,000 lang. Binili ng asawa ko para gamitin ko pang hatid. Si Liping nasaan? Asawa niya. Narinig ko, isa siyang executive sa Shenyue Group. Nais ko sanang ipakilala ang asawa ko sa asawa niya. Kanina pa dumating sina Liping at ang asawa niya. Saan sila nagpunta? Ay, doon sila, oh. Liping, sino kaya ang kausap niya roon? Han Kuai-ru. Sir Ho, nakabalik na po kayo. Nasaan si Mama? Ang matandang ginang eh. Siya ay. Oh, hindi ba't si Han, ang sikat na babae sa paaralan? Ang swerte naman, Teniente Haitao. Narinig ko na ikakasal ang anak mo ngayon. Binabati kita, Han Kiru. Ha? Narinig ko na nagtatrabaho ka bilang isang tagalinis sa hotel. Paano? Umabanti ka na pala at naging receptionist. Haha. Han Kiru, kahit na, ikaw ay isang empleyado ng Shangyu Hotel. Tila wala ka namang pagkakataon na matikman ang mga delikasi dito. Sa sweldo niyang iyon, huwag mong asahan na makakain siya ng wedding banquet na nagkakahalaga ng 8,888 piso kada tao. Pati ang katabing buffet na 888 kada ulo. Hindi niya kayang bayaran. Hahaha. Siya ay isang mahirap na kumakain lamang ng instant noodles. Aray, Liguan, ikaw, manahimik ka na lang. Anong masama kung pinagsabihan ko siya? Bihira lang ang pagkakataong ito. Tara na. Sasamahan kita para makakain ng libre. Hindi na kailangan. Hindi naman ako inimbita ng class president. At saka nagtatrabaho pa ako ngayon. Hindi ko na kayo istorbohin. Commander, paano ba naman matagal na tayong magkaklase? Hindi mo ba ako papapasukin para uminom ng alak? Oh, hahaha. Ay, Kuai-ru, sana'y nais kitang imbitahan. Kaya lang wala akong numero mo. Ay, magbigay ka na lang ng pabor. Pumunta ka, mag-inom tayo ng kasiyahan. Halika, mga kaklase. Hilahin si Kuya-ru papasok. Hindi na ako pupunta. Nasa trabaho pa ako. Front desk, Han Kuya-ru. Hindi na ako pupunta. Manager Wang. Ate Han, kaya pala, si Ji Zhao pala ang matandang kaklase mo. Ngayon, si Ji Zhao ay may kasalan sa pinakamahal na banquet hall ng hotel natin. Kasal. Siya ang pinakamalaking kliyente natin. Kung hindi, dahil inimbita ka niya, pumunta ka na lang. Pero itong reception desk, hindi rin pwedeng mawala ang tao. Ay, wala yan. Hahanapan ko na lang ng kapalit. Ay naku, tingnan mo, sinabi na ng manager ninyo. Tara na, huwag mong hilahin. Pupunta na nga ako, di ba? Salamat, Manager Wang. Pasensya na at nagabala pa kita. Ay, hindi. Wala itong abala. Tara na. Tara. Manager Wang. Ginang.
Ano po ang nangyari kanina? Ganito po iyon, Ginang. Isang matandang kaklase po ng may bahay ng chairman. Ang nagpahandaan po ng kasal ng anak niya sa hotel natin. Nakilala po niya ang Ginang, at pinilit po niyang sumama ang Ginang sa kasalan. Ganun po pala. Mga ginoo at binibini, pinapayagan ninyo po akong magpakilala ng dating miss ng aming junior high school. At isa rin sa mga matalikong kaibigan, si Hankiru. Ngayon, siya ay isang waitress sa hotel na ito. Kiru, huwag mo siyang pansinin. Tara na, halina't umupo na tayo. Teka, pinaupo ba kita? Kayo ang humila sa akin dito para uminom sa kasalan. Kung ayaw niyo pala sa akin, babalik na ako sa trabaho ko. Pinayagan ba kitang umalis? Kayo ang humila sa akin dito. Gusto ko nang umalis pero hindi ninyo ako pinapayagan. Li Juan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gawin? Ikaw ang waitress dito. Pinapunta kita rito, kaya naman natural lang na pagsilbihan mo kami habang kumakain. Baka naman talagang inimbitahan kita para kumain. Karapat-dapat ka ba? Zhao Li Juan, tama na. Ikaw, huwag mong gawing ganyan, Firu. Liping, kumain ka ba ng maling gamot ngayon? Bakit parang lagi kang ipinagpapaliwanag ang mga mabubuting tao? Tayong lahat ay magkakaklase. Ikaw, bakit ka naman ganyan kasama? Ako'y masama. Ang totoo lang naman ang sinasabi ko. Bisita tayo rito. At siya naman ay isang katulong dito. Dapat lang naman na pagsilbihan niya tayo ng maayos. Zhou Lijuan, sobrang okay na. Dahil nagsalita na si Ama Wang, kailangan kong ibigay ang paggalang na ito. Hankiru, umupo ka na lang. Iyon. Ama Wang. Mula pa noong high school, magkaibigan na kami ni Liping. Sobrang close kami bilang magkaibigan. Ginoo Wang, narinig ko po, na isa po kayong mataas na opisyal sa Shengyu Group. Tingnan niyo po, kung kailan po kayo may oras, dalhin niyo po si Liping, sama ko ang asawa ko. Gusto ko siyang matulungan at makipag-ugnayan sa Shengyu Group, para magtulungan kami. Hindi ako isa sa mga ekutibo ng Shengyu Group, Ginoo Wang. Huwag ka nang magpakumbaba. Oo nga, Ginoo Wang. Kung hindi ka ehekutibo ng Shengyu, paano kung matutulungan? Sa diskwentong presyo ng mga executive level, para mag-book sa banquet hall na ito, hindi. Tama na, hindi ba kayo titigil? Sinabi ko na, hindi ako executive ng Shengyu Group. Dati, hindi na ngayon. Bakit ito? Nakakasakit ako ng mga taong hindi ko dapat saktan. Ngayon, isa akong karaniwang empleyado ng Shengyu Group. Asawa ko, ang matalik mong kaibigan na si Liping. Ngayon ay janitor na. Ganito, sana nasiyahan na kayo. Kanina, bakit? Pinagtanggol ninyo si Hankiru. Ang waitress na ito, ngayon wala nang nagtatanggol sa'yo. Tumayo ka. Magbuhos ka ng alak para sa amin. Bakit hindi kita matawagan? Maniniwala ka ba na irereklamo kita, para mawalan ka ng trabaho? Zhou Lijuan, ikaw na walang prinsipyo. Nagmamagaling depende sa tao. Mas masahol pa kaysa sa dati kong sarili. Grabe ka naman. Lalo ka pang lumala. Kami ng asawa ko, ganyan din kaangasan. Nakaaway ng mga makapangyarihan. Payo ko lang. Liping, ngayon, ano pa ang karapatan mong sermonan ako? Ako po ay isang waiter-waitress sa hotel na ito. Dapat lang po na pagsilbihan ko kayo. Magsasalin po ako ng inumin ninyo. Salamat po. Ang mga tao ay may mataas at mababang katayuan. Tulad na lang po namin, mga mahalagang bisita. Kaya pala ako, kumain sa napakagandang banquet hall na ito. Samantalang ang iba ay nakatayo lang at nagsisilbi sa atin. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Natapunan mo ng alak ang sapatos ko. Bago pa naman ito at limited edition. Hindi ka pa ba magpapakumbaba? Linisin mo ang sapatos ko. May mga tao kasi na talaga namang walang galang. Kung pinapapayagan, nagpapakumbaba. Wala silang kwenta kundi maging tapakan ko. Linisin ko na. Tama na ba? Hindi pwede. Hindi pa nalilinisan ng maayos. Magpatuloy ka sa paglilinis. Ako ang tagapaglingkod sa hotel. Front desk, hand QA room. Hindi ako ang tagapag-alaga mo.
Isa kang mabahong tagapaglingkod, at maglalakas loob ka pang magsalita ng malakas sa isang mahalagang bisita. Tuturuan kita ngayon ng maayos, kung paano irespeto ang mga bisita, kung paano maging isang mabuting aso. Zhou Juan, buntis si Kuai Ru. Huwag mo na siyang saktan pa, ang bata sa kanyang sinapupunan. Kapag may nangyaring masama, ikaw, hindi mo kaya. Buntis ka na pala, baka naman. Nagdadalang tao ka ng hindi kasal, kasal na ako. Anong klaseng lalaki? Ang gugustuhin ka pa? Ang pangit at mahirap na matandang babae, saan? Bakit wala? Baka naman. Isa ring pangit at mahirap na matandang lalaki. Tama ka nga. Ganun nga, ang isda ay naghahanap ng isda. Ang hipon ay naghahanap ng hipon. Paghahanap ng pagong ng pagong. Sabi ko, Han Fieru. Ang tapang mo naman pala ah. Sabi mo mismo, ang pakasal sa isang matandang lalaki ay okay na sana. Pero naglakas loob ka pang manganak. Ang batang yan, pagsilang ay kagaya mo rin. Isang hamak na buhay din. Mas mabuti pang tapusin mo na agad. Sabi mo kaya ko. Hindi pwedeng iinsulto ang asawa ko at mga anak ko. Kung sasaktan mo ako, papatayin kita. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na mang-api sa manugang ko. Mama, bakit ka nandito? Bakit ka nakaganyan? Hindi na mahalaga yan. Nako, manugang. Narinig ko ang mga sinabi nila kanina. Narinig ko lahat yon sa labas, ma. Hindi ko na talaga kaya ngayon. Ililigtas kita ngayon. Lalabas ang sama ng loob ko. Hipag. Han Fieru. Ikaw, isang hamak na waitress lang, na nag-asawa ng isang mahirap na lalaki. At ngayon, mayroon ka pang naging manlilinis na biyenan. Ang buhay mo, ha? Para bang nahulog ako sa isang hukay ng kahirapan. Talagang mahirap ka lang talaga. Tawanan niyo lang ako, hayaan niyo akong pagtawanan. Tawa, 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 pinatawa ko kayo. Ikaw, matandang tagalinis, anong ginagawa mo? Kaninang ikaw ang pinakamatindi magsalita. Nakikita ko ang mabahong bibig mo. Mas malala pa yan kaysa sa inidoro. Anong ginagawa mo? Ang lakas ng laban ng misis ko. Pero, ang lakas pala niya. Matandang bruha. Nababaliw ka na ba? Pati ikaw. Araw ng kasal ng anak mo ngayon. Ang ganda pa naman ng araw na ito. Bakit mo naman inaapi ang manugang ko? Ang daming masasarap na pagkain. Hindi kayang pigilan ang iyong bibig. Akala ko nung pinrotektahan ako ni Zikai, ayos na yun. Pero hindi ko akalain, yung itsura ng lola ko, na nagproprotektang sa akin, mas matindi pa kaysa sa kanya. Ikaw, lola ka, Han Fieru, ikaw na baliw. Ikaw, matandang babae, baliw ka rin. Han Fieru. Han Fieru, winasak mo ang kasal ng anak ko, hindi ko kayo palalampasin. Mga kaibigan, anong nangyayari? Manager Wang, dumating ka sa tamang oras. Tanungin kita, nasa hotel niyo ako. Sa pinakamagandang banquet hall, package na 8,888 kada mesa. Nagpareserba ako ng 40 mesa. Mahalaga ba akong kliyente? Oh. Ang mga empleyado ninyo, sa kasal ng anak ko. Gumagawa ng kaguluhan, ang malaking kliyente ko. Inihiling ko sa iyo, na agad silang tanggalin. Hindi lang iyon. Sinira nila ang kasal. Gusto ko ng kabayaran mula sa inyo. Ginoo Zhao, sino-sino ang tinutukoy ninyo? Sila lang dalawa. Isang receptionist, isang janitor. Kung hindi mo sila paalisin, hindi ko tatantanan ang hotel nyo. Si Awang, seryoso ka ba? Napaalisin ako at ang manugang ko. Huwag mo na akong gawing biro, Ginang. Paano kung magagawa yun? Kayo at ang asawa ng chairman, di ba? Ginang, asawa ng chairman. Dahil umabot na sa ganitong punto, wala na akong itatago. Ang aking asawa, siya ang chairman ng Shengyu Group. Si Hu Zikai, ito naman, ang aking biyenan. At ina rin ni Hu Zikai. Ano? Han Fieru, gusto mo bang makinig? Anong sinasabi mo? Nag-iimbento ka ng kasinungalingan. Pero may limitasyon dapat yan. Si Jiho, anong klaseng tao siya? Ikaw, anong klaseng tao ka? Pwede ka bang magkunwaring asawa ni Jiho? Manager Wang, naiintindihan ko kung pinoprotektahan mo ang mga empleyado mo. Pero hindi naman kailangang magpanggap, di ba? Ikaw ang nagtatanggol sa dalawang to. Mga empleyadong nasa pinakaibabang antas. Na nagkasala sa akin, isang malaking kliyente. Manager Wang, bakit mo naman ganoon kaprotektado si Han Fieru? Baka naman karelasyon mo to. Hayop ka, huwag mong gawing hindi maganda ang pakikitungo sa misis. Pupunitin ko ang bibig mo. Tatamaan mo ba ako? Sige lang, bilang manager ng hotel, nakapagbugbog ka ng customer, ay reklamo kita sa Shengyu Group. Mama, mahal, hindi ba kayo nasaktan? Wala namang masama sa amin ni Fieru. Yung nanay mo ako, ngayong araw grabe at itong mga walang mata, sila ang nasaktan. Grabe si nanay, ang galing.
Di ba sabi mo pupunta kang makipagkita sa kliyente? Paano ka na parito? Tatawag lang sa akin kanina si nanay. Naglalaro ako ng golf kasama ang kliyente. Pagkatanggap ng tawag, agad akong dumaan. Ano itong palabas ng pagpapakita ng pagiging magkapamilya? Parang hindi kami nandyan ha? Hank Claire, ito ba yung sinabi mo? Ang asawa mong si Almaho. Tingnan mo nga ang suot niya. Lahat-lahat ng damit niya. Hindi aabot ng 300 piso. Dukha talaga, dukha. Magpanggap man siyang presidente. Hindi niya mabili ang magandang damit. Ikaw ang nang-api kanina. Ang nanay ko at ang asawa ko. Iklis, ano naman kung ako iyon? Ikaw na walang galang na nilalang. Umaasta kang si Almaho dito sa teritoryo ng Shenyu Group. Inaabangan ko ang pagkamatay ninyong mag-anak. Hinihintay ko ang pagkamatay ng buong pamilya ninyo. Paano kayo mamamatay? Zhou Lijuan, tumigil ka na. Matanda ka na. Magsusumbong ka, magiging kahiya-hiya. Talaga, ang tanga-tanga nyo. Palagi kayong nagsasabing makikipag-collaborate sa Shenyu Group. Anong klase ang chairman ng Shenyu Group? Hindi mo alam. Hindi mo ba tinignan online? Si Wang Hao, dati siyang mataas na opisyal ng Shenyu. Ganito ang sinabi niya, pwede bang? Siya ba talaga si Huzong? Siya ba talaga si Huzong? Siya talaga si Ginoong Hu. Ginoong ko. Pasensya na, Ginoong Hu. Hindi ko po alam na ito ang inyong misis. At pati na rin ang inyong ina, hindi ko po alam. Kahit pa ibigay ninyo sa akin ang 100 tapang, hindi ko rin kayang magkamali laban sa kanila. Huzong, pakiusap, patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Zhou Lijuan, nasaan na yung kapalaluan mo kanina? Binalaan kita na, di ba? Hindi mo pinansin. Ngayon, natatakot ka na, di ba? Huzong, lahat ng ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ang lahat ng ito ay dahil sa babaeng ito. Siya, pinasimula niya tayo. Laban kay Han Peru. Zhou Haitao, huwag kang magbintang ng walang basehan. Kung hindi ko sinunod ang sinabi mo, hindi ko na isama si Han Kiro sa bulwagan ng pagtitipon. At hindi rin masisira ang kasalan ng anak ko. Hindi rin ako magkakasala kay Andrew. Lahat dahil sa iyo. Nangahas na saktan ang aking ina at ang aking asawa. Isang gisority lang at gusto mong makaligtas. Ako, si Husikai, hindi ganoon kadaling kausapin. Huang Zong, nandito na ako. Ito you. Siya sa atin mo ang 2 tao na ito. Siya sa atin mo ang asawa niya, at pati ang asawa niya. Kung negosyo lang ang ginagawa nila, gawin nilang bankrupt. Kung sila ay nagtatrabaho, gamitin ang pangalan ng Shenyu Group upang magbigay ng pressure sa kanila, at tanggalin sila sa trabaho, at iban sila sa buong industriya. Pati ang anak niya, huwag nang papasukin sa mga kumpanya ng Shenyu Group, at pati na rin ang lahat ng mga kumpanyang nakikipagtulungan sa kanila. Sisiguraduhin kong ang 2 pamilyang ito ay hindi na muling makakabangon pa. Please. Swert. Naku, wag po. Panginoon ho, habag po. Panginoon ho, habag po. Hod, pakiusap, patawarin niyo na kami. Hod. At pati na rin ang lahat ng narito. Sino man nananakit sa misis ko? Palayasin silang lahat. Sabayan na rin ng pagsisiyasat sa mga kumpanya nila. Kung may koneksyon sila sa Shenyu, tanggalin lahat ng kontrata. Tao. Ngayon, tapos na talaga. Zhou Lijuan, lahat ng ito dahil sa iyo, masama kang tao. Sinira mo na pati ang kinabukasan ng anak ko. Ang buong pamilya namin, ikaw ang nagwasak. Kayo dalawa, paano kayo maglalakas loob na humarap kay Kuiru? Si Kai. Sila dalawa, kanina pa sila ang nagsasalita para sa akin. Pinaglalaban nila ako. Ngayon, wag na silang gawing target ngayon. Talaga nga. Salamat po, Amaho. Salamat po, Dinretho. Tungkol naman sa inyong trabaho, ang pagbaba ng aming posisyon ay angkop, na parusa para sa amin. Wala po kaming reklamo. Wang Hao. Napakahusay ng iyong kakayahan sa trabaho. Magsikap ka. Marami pang oportunidad na umunlad sa hinaharap. Salamat po, Amaho. Para sa Shenyu Group, ibibigay ko ang buong lakas ko. Hindi ko bibigyan si Ginoong Hu. Sige, umalis na kayo. Salamat. Itlis, Sky. Alam ko na matagal ka nang lumalaban sa merkado. Itlis, isang tao kang matatag at may kalasuan. Itlis, baka naman iniisip mo na sobra akong malambot. Paano mangyayari yun? Itlis, ang iyong kabaitan, ang pinakakaakit-akit sa akin. Ang kabaitan ko lang ba ang nakakaakit sa iyo? Siyempre hindi, pati na rin ang iyong kagandahan, ang iyong pagiging tapat, at ang iyong pagkamabait. Huwag mo nang ituloy, nandyan pa si Mama. Si Kai. Itlis, pasensya na. Lahat ng nangyari ngayon ay dahil sa akin. Kasalanan ko. Muli kitang pinahirapan. Kuiru, ang iyong mga problema ay hindi kailanman naging abala para sa akin. Ngayon, walang mas mahalaga pa kaysa sa iyo at sa anak mo sa sinapupunan. Higit pa sa lahat,
Resepsyonista, pasensya na. Alam ko na ang batang ito ay napakahalaga sa'yo. Lahat ng ito ay dahil sa aking pagkakamali. Kailangan ko pang magtrabaho. Hindi ko na itutuloy ang trabahong ito. Magiging maayos ako sa bahay at mag-aalaga ng bata. Front desk, hindi lang mga bata. Hiro, sa puso ko, ikaw ang pinakamahalaga. Ano ang sinasabi mo? Sa puso ko, ikaw ang pinakamahalaga. Nay, balak ko pa sanang maghintay pa. Hindi na ako makapaghintay. Gusto kong ipagpaliban ang pagdiriwang. Anong pagdiriwang? Hiro, plano ko sanang ipakilala ka na sa lahat bago ang opisyal na kasal, para maiwasan ang mga chismis, at mapigilan ang anumang masasamang mangyayari sa'yo. Kasi, hindi lang ako makapili ng tamang oras. Hindi ko akalain na sa loob ng ilang araw lang. May mga ilang hindi marunong lumuga, na paulit-ulit kang inaabala, kaya, ayokong maghintay pa. At least, gusto kong magdaos ng salo-salo agad. Sabihin sa lahat, simula ngayon, ikaw na ang misis ng pamilya ko. Lois, walang sinuman ang pwedeng mang-api sa'yo. Hoy, bumalik ka na. Pupunta kami ng nanay para sunduin ka. Nanay, bumalik na siya. Ang bilis naman. Sa wakas, bumalik na rin ang batang ito. Kairu, Itni, papayuhan ko muna si Assistant Chen na ihatid ka pa uwi para makapagpahinga. Susunduin ko si mama at ang isang tao. Sige po. Anak. Xiao. Xiao. Bakit ako ang balas? Nag-check-in ako sa hotel, tapos nakita ko si Han Kueru. Nag-shopping lang ako, tapos nakita ko pa si Elma Ho at ang asawa niya. Xiao, kuya. Sino ba yung babaeng yun? 0.5. Ma, ang tagal nating di nagkita. Miss mo ba ako? Miss na miss, paano hindi? Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita, aking mahal. Tara na, kuya, tara. Hindi ko makapaniwala yung babae. Tinatawag si Madam Ho na nanay, at sobrang lapit pa kay Ama Ho. Naiintindihan ko na. Han Kueru, matagal na pala. So ikaw pala ay isang cute na bata. Hulaan nyo, kanino ko nakita sa kalsada kanina? Yoyo, yung mayamang asawa mo. Kailan ka ba pupunta para tulungan kaming makapagbayad ng utang? Naku, baka manluloko siya, aray. Huwag kang mag-alala, Kuya Fa. Hindi ako lolokohin yan. Wala pa namang kaso sa korte. At hindi na rin ako ginugulo ng pamilya ko. Wala namang kailangan magmamadali kaming magbayad. Halika, hulaan nyo. Sino ang nakita ko kanina sa daan? Ay, Uyuy. Huwag mo nang gawing palaisipan pa. Nakita ko ang tunay na asawa ni Husikai. Ha? Ano, Uyuy? Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Inaanak niya ang nanay si Aling Hu. Paano pa kaya magiging peke? Sabi ko na nga ba? Isang lalaking mayaman na gaya ni Ho. Bakit naman niya pipiliin si Han Kueru? Isang matandang babae na ganoon. Tiyak na isang bata at magandang babae ang pipiliin niya. Bakit niya naman gaanong inalagaan si Han Kueru noon? Ano kaya ang ibig sabihin noon? Hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi si Han Kueru ang inaalagaan ni Ho, kundi ang anak ni Ho na nasa tiyan ni Han Kueru. Kundi ang anak ni Han Kueru na anak ni Ho. Para sa kanya si Han Kueru, isa lamang na panimulang gamit sa pagpapatuloy ng lahi, isang kasangkapan lamang sa pag-aanak. Ngunit, ano ang kaugnayan nito sa utang natin sa pamilyang Ho? Ano ba ang koneksyon nito? Totoo nga ito. Kahit na pagpapaanak sa sinapupunan ng iba, o iligal na pagbubuntis, para kay Husikai, ito ay isang iskandalong mahirap niyang tiisin. Aray, nakalimutan mo na ba ang aral noon? Gusto mo pa bang mag-blackmail kay Ho? Aray, mama. Ang pagpapaalis ni Ho sa mga utang namin, ay pangalawa lamang. Kung hindi man gumana, nandyan pa naman si Faji bilang aming trump card. Ang tunay kong gusto, ay mapagtanto ni Han Kueru, ang aking mahal, ang kanyang tunay na pagkatao. Han Kueru, dahil sa'yo nahihiya na ako sa mga kaibigan ko, at hindi ko kayang iangat ang aking ulo. Dahil sa'yo, malaki ang utang namin. Ting, akala mo ba, makakapangasawa ka ng mayaman? Ngayong beses, gusto ko ring patikimin ka, sa mapapahamak at masisira ang reputasyon. Magandang araw po, Ama Ho. Magandang araw din po, Ginang. Hahaha. Ho, ang galing naman ng pagtatago ninyo ng sikreto. Ang laki pala ng inyong kasalan. Ang tagal ninyong itinago sa amin. Binabati kita, Ama Ho. Salamat sa inyong pagdalo. Ang pangunahing layunin ng salu-salong ito ngayong araw ay ang ipaalam sa inyo ng maaga
ang aking asawa. Pagdating na ng araw ng kasal, sana po ay makararating pa rin kayo. Opo, opo. Opo, opo. Nga pala, nasaan ang may bahay? Nagma-makeup po ang asawa ni Emang Hu sa ikalawang palapag. Pagsisimula na po ng salo-salo, aalalayan ko na po siyang bumaba. Okay. Ginang, napakaganda ninyo talaga ngayon. Mahal ito. Ang dahilan kung bakit. Ikaw ay may 200 milyong utang. Siya nga. Minamahal kong tita. Ano po ang balak ninyo? Ang itsura mo. Kailangan ko itong makuhanan ng litrato para pagmasdan ninyo mamaya. Hahaha. Noong nakaraan si Zeke, ang nagturo sa inyo ng leksyon. Nakalimutan na ba ninyo? Maglalakas loob kayong gawin ito sa akin. Hindi kayo patatawarin ni Zeke. Hahaha. Naku. Zeke. Ang landi ninyo naman. Akala mo kaya, parang ikaw, isang matandang babaeng simple at walang alam sa mundo, makakasal nga ba talaga sa pamilyang Hu? At maging asawa ni Emma Hu? Tingnan mo ng mabuti, ang lalaking pakakasalan ko ay ang CEO ng Wang Group. Kahit na hindi siya kasing yaman ni Husikay, tunay na mayamang angkan din naman siya. Hindi tulad mo na isa lamang, ang kapal ng mukha mo, cute na cute. Ano nang pinagsasabi mo? Asawa naman talaga ako ni Zeke. Hindi ako cute na cute. Ang salo-salong ito ay inihanda ni Zeke para sa akin. Hahaha. Hankueru Kawawa ka naman at nakakaawa. Hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin ang pangarap na maging mayaman at mataas ang katayuan. Ngayon ko na ikaw gigisingin sa katotohanan at ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang realidad. Naghahanda ng salo-salo si Emma Hu ngayon. Totoo ngang para maipakilala sa lahat ang asawa ni Emma Hu. Pero sayang, hindi ikaw. Ano ang sinasabi mo? Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Nakita ko na ang tunay na asawa ni Emma Hu. Bata at maganda pa. At ikaw, sadyang mapalad ka lang na nabuntis mo ang isang buo. Isang kasangkapan ka lang sa pag-aanak. Pagkapanganak mo sa anak mo, iiwan ka na ni Eng Hu na parang isang piraso ng bulok na karne at itatapon ka pabalik sa iyong maruming kanal. Impossible. Hindi ganoon si Zeke. Ayaw mo pa rin tanggapin ang katotohanan, ano? Sige, sisirain ko ang magandang panaginip mo. Nakita mo na ba? Siya ang tunay na asawa ni Eng Hu. At ikaw, isa ka lamang na niloloko. Isang kawawang nilalang na walang kamalay-malay. Impossible. Hindi ito totoo. Ganyan nga ang totoo. Kahit ayaw mong aminin, wala nang magagawa. Mga kaibigan, ang handaan ngayong gabi ay para sa ipapakilala ko sa inyo ang aking asawa, si Husikay. Opisyal ko na siyang ipinakikilala sa inyong lahat. Sa mga susunod na araw, inaasahan ko po ang inyong pagmamalasakit sa aking asawa. Sana po'y alagaan ninyo siya. Emma Hu, pakilala na po ninyo ang inyong asawa. Lahat ay gustong makita ang kagandahan ng ginang. Oo nga, oo nga. Puso, may masamang nangyari. Nawawala ang ginang. Ano? Masama ito. Ikaw na maliit na cute. Akala ko ba ang tapang-tapang mo? Hiningi ko lang naman na makiusap ka para sa akin. Ayaw mo pa. Nagsisi ka na ngayon. Tapos na. Tama, karma yan. Akala mo ba dahil nakapag-asawa ka ng mayaman, ayaw ka pa nilang samahan sa magandang buhay kasama ng tunay mong ina? Ikaw na anak na walang utang na loob. Dapat kang mamatay. Kayo ang dapat mamatay. Kayo ang dapat mamatay. Boss mo, may sasabihin po ako. Umalis ka. Kwairu. Pasensya na, hindi kita naprotektahan ng maayos. Puruhan muna natin ang mga binti nila, tapos baba na natin sila. Opo. Kwairu, kaya mo pa ba? Kaya ko pa. Sige, bababa na tayo.
Manugang, ayos ka lang ba? Ginang, ayos lang po ako. Magaan lang po ang sugat. Siya iyon. Ang babaeng yakap ni Zikay sa video. Ang bata at ganda nga niya. Zikay, alagaan mo siya ng mabuti. Mabuti. Hindi, maliit. Akala ko pa naman ay hahayaan ko kayong mag-enjoy pa ng ilang araw. Ngunit hindi ko inaasahan na hindi kayo nagsisi at lalo pang lumala ang inyong ginawa. Mas lalo pang lumala dahil ang inyong buong pamilya ay ganoon kaadali ang gustong mamatay. Tutulungan ko na kayo. Hantuero, Husikay. Hindi niyo ako pinagpapahinga, kaya huwag din kayong umasa na mapapahinga kayo. Ginang, ang babaeng ito ang sumisira. Ang cute ng inyong anak sa pamilya. Buntis siya sa asawa mo. Hindi mo siya dapat palampasin. Sabi mo, siya ay ang aking little darling at buntis sa asawa ko. Tama. Alam ko na, ikaw po ba ang may bahay ni Amuho? Tama ba? Si Emma Hu ay nagkaroon ng relasyon kay Hanfuero at pinagbubuntis pa nito ang anak niya. Hahaha. May bahay dapat ninyo. Patayin ang babaeng iyan. Walang alam sa takot. Hindi lang ako sinaktan ang hipag ko, kundi nagkalat pa ng mga maling balita laban sa kanya. Ay, ano? Hipag? Hipag? Magandang araw po, Manang Hipag. Ako po si Hu Xiao. Siya ang kapatid na babae ni Hu Zikay. Ikaw ang kapatid na babae ni Zikay. Ay. Kayong mga, walang hiya. Aba, inyong binugbog ang aking hipag. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas ngayon. Dapat mabilis na. Matatanggap ninyo ang supuena mula sa korte. Pero hindi na ngayon kailangan. Isasara ko na rin ang kaso. At yung 100 milyon, hindi ko na rin kukunin. Ang gusto ko lang ay mawala na kayo. Nang tuluyan sa mundo. And true. Parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang asawa ko ay ang isisi ng Wang Group. Ang 100 milyon. Babayaran niya yon. Bitawan mo ako. Asawa ko. Honey, sigurado akong magkakilala kayong mabuti ni Andy Ho, di ba? Diba? Sumagot ka na. Kailan pa? Nagkaroon ako ng isang asawang katulad mo. Bakit hindi ko alam? Ah, Wang. Kailan ka babalik? Hindi ba'y nagbiyahe ka ng negosyo? Nag-imbita si Ama Ho sa isang salo-salo. Paano ako hindi pupunta? Bukod pa rito kung hindi ako babalik. Paano kung malalaman na ginagaya mo ang aking pagkatao at nagpapanggap na may asawa sa labas? Ay, ano? Wang Defa, ikaw na aking alaga. Sumunod ka sa akin ng ganito katagal at nang malaman ko, peke pala ang lahat. Sisikmuraan kita. Gusto kitang sakalin. Ang cute mo naman. Ano naman ang pakialam ko? Kasalanan mo ito. Tawagin ninyo. Dalhin ninyo silang lahat. Huwag ninyong sirain ang salo-salo. Ituloy natin. Ay. Ah. Ah. Hipag. Kanina ko pa po kayo napapansin. Parang may kakaiba po sa tingin ninyo sa kuya ko ah. Parang kanina pa po ba? Naapektuhan kayo sa sinabi ng babae. Talaga bang naniniwala ka na kami ng kuya ko ay magkasintahan? Hindi ako. Xiao, huwag ka nang magbiro. Nagsiselos na ang kuya ko at ang manugang. Hindi ako. Umalis ka na. Mga kaibigan, ngayon, formal ko po kayong ipapakilala sa asawa ko, si Han Kiero. Siya ang aking legal na asawa. Siya ang magiging manugang sa pamilya namin. Siya. Kiero. Pakakasalan mo ba ako? At hahayaan mong alagaan kita habang buhay? Oh.